4 na araw na lang ang ibinigay ng milyonaryo sa kanyang may sakit na anak, ngunit binago ng kanyang katulong ang lahat. Ang pagkabigla, binasag ng matinis na tunog ng busina ang katahimikan, at agad na sinundan ng umaalingaw-ngaw na ingay ng makina na pinipilit sa pinakamataas na bilis. Sa bangketa, biglang naghiwa-hiwalay ang mga tao, bumubulong ng pagmumura, habang iniiwasan ang mga gulong na dumadampi sa kanilang mga bukong-bukong. "Tigil! Tigilan mo yan, Sol!" Ang sigaw ay punong-puno ng pagkataranta at paos. Agresibong minaneho ni Don Rafael ang kanyang silya de gulong, hindi pinansin ang pulang ilaw para sa mga naglalakad. Umaagos ang pawis sa kanyang mukha, humahalo sa galit na nagpapamumula rito. 30 metro mula sa kanya, sa gitna ng maraming nagmamadaling nakasuot ng suit at may bitbit na briefcase, isang batik na mapusyaw na asul at dilaw ang nangingibabaw na parang isang beacon. Hindi tumigil si Sol. Ang kanyang murang sapatos ay humahampas sa mainit na aspalto sa isang walang patid na bilis. Magulo ang buhok niya, nakakawala mula sa perpektong bon, at nakasuot pa rin ang dilaw na goma na guwantes. Iyon ang ginagamit niya sa paglilinis ng mga banyo ng mansyon at tumutulo pa ng tubig na may sabon. Wala siyang panahon para hubarin ang mga iyon. "Sol!" sigaw ni Rafael. Pinatakbo ng mabilis ang silya hanggang sa muntik nang magkapit ang mga gulong. "Kapag may nangyaring masama sa kanya, isusumpa ko, sisirain kita, bitawan mo siya." Biglang huminto ang katulong, hindi dahil sa utos niya, kundi dahil sa tumawa ng malakas si Benji, ang maliit na bata na hawak niya sa bewang ng may matinding desperasyon. Mas malakas ang tawa ni Benji kaysa sa ingay ng trapiko ng lungsod. Hingal na lumingon si Sol. Ang dibdib ay marahas na umaangat at bumababa sa ilalim ng kanyang puting apron. Nakarating si Rafael sa tabi niya. Sinara ang daan niya at isinandal siya sa pader ng isang gusali ng opisina. Huminto ang mga tao sa paligid, bumubuo ng isang bilog ng usisa. Nakita nila ang isang mayamang lalaki na nakasakay sa silya de gulong na sinasagasaan ang isang katulong at isang may mapulang buhok na sanggol. "Ibigay mo siya sa akin," utos ni Rafael. Iniabot ang nanginginig na kamay. "Nababaliw ka ba?" Kinuha mo siya sa kanyang kama. Sinabi ng doktor na hindi siya pwedeng gumalaw, na ang mga buto niya ay parang kristal, na hindi kakayanin ng kanyang puso ang pagod. Pinapatay mo siya, si Sol. Puno ng luha ang mga mata, ngunit mahigpit ang panga, sa matinding paghamon, ay umiling. Ipinikit niya ang kanyang labi. Hindi binitawan ang bata. "Nagsinungaling ang doktor, Don Rafael," sabi niya. Hindi nanginginig ang boses niya. Ito ang boses ng isang leonang nasukol. "At ikaw ay naniwala sa kasinungalingan dahil mas madali para sa iyo ang ilibing siya kaysa mahalin siya. Manahimik ka," sinuntok ni Rafael ang armrest ng kanyang silya. "Hindi mo alam ang siyensya. Isa ka lang katulong. May sakit siya tulad ko. Ito ang parusa ng aking henetika. Ibigay mo siya bago mo pa siya bigyan ng heart attack." Sumugod si Rafael, sinubukang abutin ang asul na pajama ng bata. Nagpigil hininga ang mga tao. May mga executive na bumulong na dapat tawagan ng pulis. Akala nila ay kinikidnap ng babae ang bata. Ngunit mas mabilis si Sol. Umatras siya at sa isang maingat ngunit determinado na kilos, ginawa niya ang hindi inaasahan. Binitawan niya ang bewang ni Benji. "Huwag." Ang sigaw ni Rafael ay nakakabingi kaya't namayani ang nakakabinging katahimikan sa kalye. Hinawakan niya ang kanyang ulo, nakabukas ang bibig sa matinding takot, naghihintay na makita ang katawan ng kanyang anak na bumagsak na parang basahan na manika, naghihintay na marinig ang pagpitik ng mahihinang buto laban sa walang awang semento. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ayaw niyang makita itong mamatay, ngunit walang bumagsak. "Idilat mo ang mga mata mo, duwag," bulong ni Sol, na may halong galit at walang hanggang pagmamahal. Idinilat ni Rafael ang isang mata. Pagkatapos ay ang isa pa, nanginginig. Nakatayo si Benji. Ang kanyang bilog at nakayapak na mga paa ay humahawak sa magaspang na sahig ng lungsod. Ang kanyang maliliit na binti ay nanginginig. Oo, ngunit hindi sa kahinaan, kundi sa pagsubok sa buhay. Tiningnan ng bata ang kanyang ama, nang may makinang na mga mata, at tumawa ng parang may mga bula habang itinaas ang kanyang mga braso para balansehin ang sarili. "Imposible," hingal ni Rafael. Nawalan siya ng hininga. Nahilo siya.
Ang pananaw sa harapan niya ay sumasalungat sa bawat ulat, bawat diagnosis, bawat gabi ng kapaitan na ginugol niya sa pagkamuhi sa tadhana. Unti-unting lumuhod si Sol sa simento, naging kasintaas ng bata, patuloy na nakatingin sa ama nang may matinding-tindi na parang nasusunog, iniabot niya ang kanyang mga kamay, na nababalutan ng dilaw na goma na guwante sa bata, hinihikayat siya, ngunit hindi hinawakan. "Sige, Benji," sabi niya. Hindi pinansin ang sirang lalaki sa silya de gulong. "Ipakita mo sa tatay mo kung sino ang totoong may sakit." Nagbigay ang bata ng isang hakbang na natitibo, hindi sigurado, ngunit isang hakbang. Naramdaman ni Rafael na umiikot ang mundo, nababasag ang katotohanan. Ang pananaw ng kanyang anak na lumalakad patungo sa kanya ay hindi lamang isang himala, ito ay isang pagsumbat. Ang bawat hakbang ng bata ay isang sampal sa kanyang pagiging mapangutya. Hindi maaari, bulong ni Rafael, nagsisimulang mag-ipon ang luha sa kanyang malamig na mga mata. Sinabi nila sa akin na may 4 na araw na lang siyang natitira. May 4 na araw na lang siyang natitira kung mananatili siya sa bahay na iyon kasama ka, sagot ni Sol, matalas na parang isang scalpel. 4 na araw ng kadiliman, ngunit pinili niya ang liwanag. Ang bata ay nagbigay ng isa pang hakbang. At si Rafael, ang dakilang negosyante, ang lalaking nagkokontrol sa mga imperyo, ngunit hindi kayang kontrolin ang sarili niyang mga binti, ay nakaramdam ng pinakadalisay na takot sa kanyang buhay. Hindi takot sa kamatayan, kundi takot sa pag-asa. Ang sentensya ng kamatayan. 4 na araw bago iyon, ang mahinang tunog ng isang mabigat na leather folder na humahampas sa matigas na kahoy ng desk ay umalingaw-ngaw na parang isang putok sa opisina. Ang echo ay nanatili sa hangin, siksik at puno ng amoy ng lumang tabako at mamahaling whiskey. Hindi lumingon si Rafael. Nanatili siyang nakatingin sa labas ng malaking bintana patungo sa Winter Garden, nakatalikod sa pinto. Ang kanyang silhouette ay nababalutan ng kulay abo na liwanag ng hapon. Bahagyang umingit ang mga gulong ng kanyang silya nang ayusin niya ang kanyang posisyon, isang kaba na nagpakita ng kanyang pagkabalisa. "Basahin mo," sabi niya. Ang kanyang boses ay metallic, walang anumang init ng tao. Si Sol, na pumasok dala ang tray ng merienda, ay inilagay ang mga plato sa isang maliit na mesa nang nanginginig ang mga kamay. Lumapit siya sa desk ng maingat, na parang ang folder ay isang makamandag na hayop. "Sir?" tanong niya sa isang mahinang boses. "Sabi ko, basahin mo." Sigaw niya, biglang inikot ang silya. Ang kanyang mukha ay payat, na may malalim na eyebag na parang pasa. May hawak siyang baso sa kamay, hinigpitan ito ng husto kaya't namuti ang kanyang mga bukong-bukong. Binuksan ni Sol ang folder. Dumaan ang kanyang mga mata sa mga linyang puno ng komplikadong mga termino ng medisina. Severe spinal muscular atrophy, imminent systemic failure, guarded prognosis, life expectancy, 100 hours. Nalaglag ang papel mula sa kanyang mga daliri. "Huwag!" bulong niya. Tinakpan ang kanyang bibig para pigilin ang hikbi. Pero kumakain siya ng maayos. Ngumingiti siya kapag kinakantahan ko siya, "Sir, hindi ito totoo. Inaakala mo ba na mas alam mo kaysa kay Dr. Valdez?" Bulalas ni Rafael. Humigop ng mahaba sa kanyang inumin. "Siya ang pinakamagaling na espesyalista sa bansa. Nagbayad ako ng malaking halaga para sabihin niya sa akin ang totoo, hindi para bigyan ako ng huwad na pag-asa." Inihagis ni Rafael ang baso sa fireplace. Basag na kristal sa libu-libong piraso, ngunit hindi siya natinag. "Dugo ko siya, Sol, dugo ko." Tumingin siya sa akin. Sinuntok niya ang kanyang walang silbing mga binti ng may pagkabigo. "Isa akong muebles, isang katawan na nakakabit sa isang makina. At siya, mas malala siya. Pinanganak siyang sira." Lumapit si Sol sa kanya, nakalimutan ang kanyang lugar sa isang segundo. "Don Rafael, ang bata ay nangangailangan ng pagmamahal, hindi mga ulat." Kahapon, iginalaw niya ang kanyang mga daliri sa paa nang kiniliti ko siya. Nakita ko iyon. Naramdaman ko iyon. Spasmodic reflexes, sigaw niya. Iginalaw ang silya patungo sa kanya hanggang sa masukol siya laban sa desk. Iyan ang sinasabi ng ulat. Naghihina ang katawan. Magsisimulang bumagsak ang mga organo magkakasunod sa Biyernes. Pumiyok ang kanyang boses sa loob ng 1 millisecond, ngunit agad itong bumalik sa lamig. Sa Biyernes, kukunin siya. Naramdaman ni Sol ang malamig na lamig na dumaloy sa kanyang likod.
Kukunin, sino? Ang hospisyo ng biyaya. Mayroon silang unit ng palliative care. Gagamutan siya. Hindi siya magdurusa. Matutulog lang siya at hihinto na. Pinaaalis mo siya. Sigaw ni Sol. Nawawalan ng kontrol. Anak mo siya. May 4 na araw na lang siyang buhay ayon sa iyo. At ipapaalis mo siya para mamatay kasama ng mga estranghero. Ayaw kong makita siyang mamatay. Ang sigaw ni Rafael ay napakalakas kaya't nanginginig ang mga bintana. Sa unang pagkakataon, nakita ang bitak sa kanyang baluti. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa takot ng bata. Hindi ako mananatili dito na nakikita kung paano namamatay ang tanging bagay na nilikha ko. Hindi ko siya makikita na maging ganito. Itinuro niya ang sarili niya. Hindi ko kaya ang kanyang iyak. Sa bawat pag-iyak niya, pinapaalala niya sa akin na nagkamali ako na ang aking henetika ay basura. Hingal na huminga si Rafael. Bumalik sa ayos. Isinuot muli ang maskara ng malupit. Ihanda mo ang mga gamit niya. Kaunting damit lang, hindi niya kakailanganin. Ilagay ang lahat sa mga kahon at sunugin o i-donate. Ayaw kong makita ang kahit isang laruan, kahit isang bote, kahit isang litrato sa bahay na ito sa Sabado ng umaga. Tiningnan siya ni Sol nang may bagong takot. Hindi na siya nakakita ng isang malungkot na lalaki, nakakita siya ng isang halimaw na nilikha ng sakit. Hindi mo siya pinoprotektahan mula sa pagdurusa, sir. Sabi niya nang may matigas at mababang boses. Pinoprotektahan mo lang ang sarili mo. Duwag ka. Mag-ingat ka, Sol, babala ni Rafael nang may nagyayalong boses. Binabayaran kita para maglinis at mag-alaga sa bata, hindi para mag-psychoanalyze sa akin. Mayroon ka hanggang Biyernes. Kung hindi pa handa ang lahat sa oras na iyon, aalis ka kasama niya sa kalye. Siguro mas mabuti iyon, sumagot siya nang may paghamon. Baka sa kalye, mas makakita siya ng init kaysa sa mausoleum na ito. Umalis ka. Lumayas ka sa paningin ko. Umalis si Sol sa opisina, isinara ang pinto ng malakas. Naiwan si Rafael na nag-iisa sa nakakapigil hiningang katahimikan ng silid. Tiningnan niya ang folder sa sahig na bukas sa pahina na nagtatakda ng sentensya ng kamatayan ng kanyang anak. Inabot niya ang kamay para kunin ito, ngunit huminto. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa litrato na nakakabit sa ulat, ang bilog na mukha ni Benji na may malalaking mata na parang humuhusga sa kanya. Umingit si Rafael, tumingin sa kanyang silya at nagtungo sa bar cabinet para magbuhos ng isa pang inumin, lakasan ang tunog ng classical music para matabunan ang anumang ingay na maaaring magmula sa silid ng bata. Ayaw niyang marinig iyon. Kung hindi niya maririnig, hindi ito totoo. Kung hindi niya maririnig, hindi ito masakit. Sa itaas, sa silid ng bata, tumakbo si Sol papasok. Gising si Benji sa crib, nakatingin sa mobile ng mga bituin na umiikot sa itaas niya. Nang makita siya, inabot ng bata ang kanyang mga braso at tumawa ng masaya. Kinuha siya ni Sol mula sa crib at niyakap siya ng mahigpit. Inilibing ang mukha niya sa kanyang leeg na may amoy ng baby powder. Hindi ka mamamatay, mahal ko, bulong niya habang umiiyak. Naramdaman ang malakas at may ritmong puso ng maliit na bata laban sa kanyang dibdib. Walang alam ang matandang mapait na iyon. Malakas ka, isang mandirigma, at hindi ko hahayaang dalhin ka nila sa kahit saan para patulugin ka. Sumipa si Benji, isang malakas, determinadong sipa na tumama sa tiyan ni Sol. Lumayo siya ng kaunti at tiningnan siya. Hinimas niya ang mga binti na tinawag ng ulat na walang silbi. 4 na araw, sabi ni Sol. Pinunasan ang luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Mayroon tayong 4 na araw para patunayan sa kanya na mali siya, o aalis tayo dito habang buhay. Tumunog ang orasan ng pader sa 6:00. Nagsimula na ang countdown, ang pagtangging pagmamakaawa. Bumaba ang gabi sa mansyon na parang isang tingga. Ang katahimikan sa mga pasilyo ay napakalaki na, ang inggit ng mga gulong ng silya de gulong ni Don Rafael ay parang malalayong kulog sa marmol. Si Rafael ay nasa dining room, nakaupo sa dulo ng isang malaki, walang laman na mesa, dinisenyo para sa 20 tao, ngunit inokupa lamang ng isang sirang lalaki. Sa harap niya, isang plato ng malamig na sopas na hindi niya ginalaw. Ang kanyang kanang kamay ay tumatapik sa puting tablecloth ng may neurotic na ritmo. Bigla, bumukas ng malakas ang dobleng pinto. Hindi ito isang mahiyain na pagpasok ng katulong, ito ay isang pagsalakay. Pumasok si Sol, hindi dala ang tray ng dessert.
Sa kanyang mga bisig, nababalutan ng isang malambot na kumot na lana, dala niya si Benji. Gising ang bata, malalaking mata, sumisipsip sa kanyang hinlalaki. Walang kamalay-malay sa sentensya ng kamatayan na nakapatong sa kanyang maliit na ulo. Sinabi ko sa iyo na ayaw kong makita siya, sabi ni Rafael. Hindi tiningnan ang plato. Ang kanyang boses ay mababa, isang babala. Sinabi ko sa iyo na panatilihin mo siya sa itaas hanggang sakunin siya. Gutom siya sa ama, hindi sa gatas, sagot ni Sol. Hindi pinansin ang protocol, hindi pinansin ang takot. Naglakad siya nang may matatag na hakbang patungo sa kabilang dulo ng mesa. Tingnan mo siya, Don Rafael. Tingnan mo lang siya ng isang beses. Huwag. Sinuntok ni Rafael ang mesa. Tumunog ang tsina. Ilabas mo siya dito. Anong bahagi ng ayaw kong magdusa? Ang hindi mo naiintindihan. Ang batang iyan ay isang pagkakamali. Isa siyang paalala na ang lahat ng hinahawakan ko ay nabubulok. Hindi umatras si Sol. Sa halip, lumapit siya. Umikot siya sa mahabang mesa, delikadong lumalapit sa silya de gulong. Hindi siya isang pagkakamali, isa siyang sanggol. At kung may 4 na araw na lang siyang natitira, tulad ng sinasabi mo, may 4 na araw ka para maging isang tao at hindi ang halimaw na nagpapanggap ka. Maisakit ako, sigaw niya. Inikot ang silya para harapin siya nang may mukha na nababagabag sa galit. Tingnan mo ako, Sol. Hindi ko kayang pumunta sa banyo ng mag-isa. Anong gusto mong gawin ko sa kanya? Turuan siyang maglaro ng soccer? Tumakbo kasama niya sa parke? Wala akong silbi at wala rin siyang silbi. Pareho tayong may depektong basura. Huminto si Sol sa kalahating metro mula sa kanya. Ang kalapitan ay nakakapigil hininga. Ang amoy ng alkohol sa hininga ni Rafael ay humahalo sa amoy ng baby powder ng bata. Hindi niya kailangan na tumakbo ka, sabi niya, binaba ang boses, nanginginig sa matinding adrenaline. Kailangan niya na buhatin mo siya. Iyon lang, para maramdaman niya na ang kanyang ama ay hindi nandidiri sa kanya. Sa isang mabilis na kilos, yumuko si Sol at inabot ang kanyang mga bisig, inaalok ang bata, si Benji. Nang makita ang mukha ng kanyang ama na napakalapit, ay ngumiti, ang inosente. Walang ngipin ng ngiti na iyon ay parang asido kay Rafael. Alisin mo siya sa akin. Umurong si Rafael kasama ang kanyang silya, bumangga sa sideboard sa likod niya. Tumumba ang isang florera, huwag mo akong hawakan yan. Buhatin mo siya, sigaw ni Sol, nawawalan ng kontrol, umiiyak sa galit. Dugo mo siya. Kung mamamatay siya sa Biyernes, hayaan siyang mamatay na alam kung sino ang tatay niya. Gumawa si Sol ng kilos para ilagay ang bata sa walang silbing kandungan ni Rafael. Ito ay isang kilos ng desperasyon, isang huling pagtatangka na sirain ang baluti ng yelo ng milyonaryo. Ang reaksyon ni Rafael ay likas, parang hayop, at malupit. Itinaas niya ang braso niya at itinulak si Sol ng may malupit na lakas. Hindi niya sinukat ang kanyang lakas. Natisod si Sol pabalik, niyakap si Benji sa kanyang dibdib para protektahan siya mula sa epekto. Bumangga siya sa isang mabigat na upuan na kahoy at bumagsak sa sahig sa gilid. Nagsimulang umiyak ang bata, isang matinis, natatakot na iyak. Si Rafael ay nanatiling paralisado na may kamay pa ring nakaunat sa hangin, humihinga ng mabigat. Tiningnan niya ang babae sa sahig, kinakalong ang bata na umiiyak ng malakas. Sa loob ng isang segundo, dumaan ang pagsisisi sa kanyang mukha, ngunit mabilis itong pinalitan ng isang maskara ng pagtatanggol. Pinalaan kita, hingal ni Rafael. Pasag ang boses. Sinabi ko sa iyo na huwag kang lumapit, pinilit mo ako. Ikaw ang nagdulot nito. Unti-unting tumayo si Sol. Inayos ang kanyang uniforme. Tiningnan na walang galos ang bata at pagkatapos ay tumingin sa itaas. Ang kanyang mga mata ay wala ng pagmamakaawa. Mayroon na itong paghuhusga. Mas mahirap ka pa sa inaakala ko, Don Rafael, sabi niya nang may nakakatakot na kalmado. Mayroon kang lahat ng pera sa mundo, ngunit mas walang laman ka kaysa sa silya na inuupuan mo. Umalis ka sa kwarto mo, utos niya. Itinuro ang pinto nang nanginginig ang daliri at ikandado mo. Kung makita ko ulit ang batang iyan bago dumating ang ambulansya ng hospice, isinusumpa ko sa alaala ng aking asawa na itatapon kita sa kalye ng walang kahit isang sentimo at sisiguraduhin ko na walang sinuman sa lungsod na ito ang kukuha sa iyo ulit. Hindi na nagsalita pa si Sol.
Niyakap niya si Benji sa kanyang dibdib, tinalikuran ang milyonaryo at umalis sa dining room. Naiwan si Rafael na nag-iisa ulit. Ang iyak ng bata ay naririnig ng palayo, umaakyat sa hagdan hanggang sa naging eko at pagkatapos ay katahimikan. Tiningnan ni Rafael ang sarili niyang mga kamay. Nanginginig sila ng walang kontrol. Kinuha niya ang bote ng alak na naiwan sa mesa at uminom ng direkta mula sa bibig, sinusubukang matabunan ang pakiramdam ng balat ng kanyang anak na muntik na niyang mahawakan, ang kalupitan ng katahimikan. Ang ikalawang araw ng countdown ay umaga na kulay abo, na parang ang langit mismo ay nagluluksa ng maaga. Ang bahay ay naging isang libingan. Ang mga kurtina ay mahigpit na nakasara sa ground floor, humaharang sa anumang sinag ng araw na sumusubok na pumasok. Si Rafael ay nagtago sa kanyang opisina. Nagbigay siya ng mahigpit na utos sa security personnel sa pasukan. Walang pumapasok, walang lumalabas. Ang telepono ay nakababa sa loob ng opisina. Ang hangin ay luma. Hindi naligo si Rafael. Nasa silya siya sa harap ng patay na fireplace, nakatingin sa malamig na embers. Sa kanyang kandungan, mayroon siyang isang lumang photo album, ngunit hindi niya binubuksan, hinahaplos lang ang takip na balat. Sa itaas, iba ang katotohanan. Hindi sumusuko si Sol. Inilipat ni Sol ang crib ni Benji sa gitna ng silid para makakuha ng liwanag mula sa tanging bintana na naglakas loob siyang buksan. Patuloy siyang nagsasalita sa kanya. "Tingnan mo, mahal ko. Isang ibon," sabi niya. Itinuro ang salamin. "Igalaw natin ang mga paa na iyan. Isa, dalawa, isa, dalawa." Sumasagot si Benji, hindi sa mga salita, kundi sa pagsubok. Sa bawat pagmamasahe ni Sol sa kanyang maisakit na mga binti, ang bata ay gumagawa ng mga grimace, ngunit pagkatapos ay tumutulak. May lakas doon. Isang lakas na ayaw makita ng mga doktor o na binayaran ni Rafael para baliwalain, ngunit ang tunog ng buhay ay maingay. At si Benji, naiinip sa pagkakulong, ay nagsimulang sumigaw. Hindi ito iyak ng sakit. Ito ay isang sigaw ng, "Nandito ako." Sa ibaba, sa opisina, ang tunog ay tumagos sa kisame para kay Rafael. Ang bawat sigaw ay isang drill sa kanyang utak. Pinapaalala nito sa kanya ang aksidente. Pinapaalala nito sa kanya ang sandali nang sinabi sa kanya na hindi na siya lalakad ulit. Pinapaalala nito sa kanya na may depekto ang kanyang anak at malapit na itong mamatay. "Manahimik ka," bulong ni Rafael. Tinakpan ang kanyang mga tainga. Ang bata ay sumigaw ng mas malakas, tumatawa at nagbubulungan, hinahampas ang mga bar ng crib ng isang laruan na plastik. Tak, tak, tak. Hindi na kinaya ni Rafael. Inikot niya ang kanyang silya patungo sa sistema ng tunog na sumasakop sa isang buong pader. Binuksan niya ang amplifier. Hinanap ng kanyang mga kamay ang isang disc, Wagner, Ride of the Valkyries. Itinaas niya ang volume sa 50%. Ang musika ay pumuno sa silid, ngunit ang pandinig ng tao ay mapili. Naririnig pa rin niya sa pagitan ng mga trombone at mga trumpeta ang matinis na tunog ng buhay sa itaas. "Mas malakas," bulalas ni Rafael. Itinaas niya ang volume sa 80%. Nanginginig ang mga pader, umaalingaw-ngaw ang mga bass sa kanyang dibdib. Ito ay isang nakakabinging ingay na nagtatabunan sa anumang pag-iisip, anumang kasalanan, anumang bakas ng pagiging ama. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Sol, nakikipaglaban sa sound barrier. Dala niya ang isang tray ng tanghalian. Iginalaw niya ang kanyang bibig, ngunit walang naririnig. Nakita siya ni Rafael. Nakita niya ang kanyang bibig na gumagalaw. Nakita niya ang pagsumbat sa kanyang postura. Sa isang galit na kilos, kinuha niya ang remote control at pinatay ang musika ng biglaan. Ang biglaang katahimikan ay kasinsigid ng ingay. "Anong ginagawa mo dito?" bulalas niya. "Sinabi ko na ayaw kong maistorbo." "Natatakot ang bata sa ingay, sir," sabi ni Sol. Sumisigaw dahil ang kanyang mga tainga ay umuungol pa rin. Nanginginig siya sa bawat paglakas mo ng musika, parang guguho ang bahay. "Hayaan siyang manginig," ganti ni Rafael. Iginalaw ang silya patungo sa kanya. "Hayaan siyang matakot. Mas mabuti na matakot siya kaysa kailangan kong marinig siyang nagbubulungan na parang isang idiot." "Naglaro siya, sir?" Tinatawag kanya. "Namatay siya?" Ang sigaw ni Rafael ay bumagsak sa kanyang lalamunan. "Namatay siya at naglalaro ka lang ng paglalaro ng bahay."
Hindi mo ba naiintindihan na ang bawat minutong lumipas ay isang minutong kulang? Bakit mo pinapahaba ito? Ibigay mo ang sedative, ibigay mo, at hayaan siyang matulog. Inilagay ni Sol ang tray sa isang tumpok ng mga libro nang may malakas na tunog. Hindi ako magbibigay sa kanya ng lason. Nagbibigay ako sa kanya ng mga bitamina. At hulaan mo kung ano. May sakit na, sir. Ginagamit ni Sol ang insulto na ginamit niya sa sarili niya bilang isang sandata. Ngayon, umupo siya nang nag-iisa nang walang tulong. Natigilan si Rafael. Kumurap siya nang naguguluhan. Nagsisinungaling ka. Sinasabi ng ulat na ang kanyang gulugod ay walang lakas para suportahan ang katawan. Ang ulat ay papel. Ang iyong anak ay laman. Umupo siya at tiningnan ako. Naghihintay na pumasok ang kanyang ama sa pintong iyon para palakpakan siya. Ngunit ang kanyang ama ay nandito sa ibaba. Sinisira ang kanyang mga eardrum para hindi marinig ang katotohanan. Isang spasm, bulong ni Rafael, ngunit nanginginig ang boses niya. Ang pagdududa ay nakatanim sa kanyang isip na parang isang makamandag na binhi. Magpatuloy sa iyong musika, Don Rafael, sabi ni Sol. Tumalikod. Magpatuloy sa pagtatago. Ngunit alamin mo ang isang bagay. Kapag dumating ang mga lalaking iyon na nakasuot ng puti para kunin siya sa Biyernes, hindi sila kukuha ng isang may sakit na bata. Kukuha sila ng isang bata na lumaban hanggang sa huling segundo habang tinakpan ng kanyang ama ang kanyang mga tainga. Umalis si Sol at isinara ang pinto ng mahina, isang nakakainsultong kaibahan sa galit ng sandali. Naiwan si Rafael na nakatingin sa nakasarang pinto. Ang katahimikan ay bumalik sa silid. Bigla, nakaramdam siya ng isang matinding pangangailangan, halos masakit. Iginulong niya ang silya patungo sa bar cabinet, ngunit sa halip na magbuhos ng inumin, inihagis niya ang bote sa pader kung saan nakasabit ang isang lumang salamin. Ang ingay ng basag na salamin at alak na nagdumi sa wallpaper, ang tanging tunay na ingay sa bahay na iyon ng mga kasinungalingan. Umupo siya, bulong niya sa sarili, hinawakan ang kanyang patay na mga binti. Imposible, imposible. Ngunit ang kanyang mga mata ay lumihis patungo sa kisame kung saan naroon ang silid ng bata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw, hindi nagpatugtog si Rafael ng musika. Nanatili siya doon sa dilim, nakikinig, naghihintay, at pagkatapos ay narinig niya iyon, mahina, malayo, ngunit hindi malito. Isang tawa, isang malinis, kristal na tawa. Nagngit-ngit si Rafael hanggang sa sumakit ang kanyang ngipin. Kinamuhian niya ang tawanan na iyon. Kinamumuhian niya iyon dahil nagbigay ito sa kanya ng pag-asa. At ang pag-asa para sa isang lalaking nawalan ng lahat ay ang pinakamalupit na pagpapahirap sa lahat. Tiningnan niya ang kalendaryo sa kanyang desk. Miyerkules, 48 oras ang natitira bago kunin ang bata. 48 oras bago mawala ang problema. Magtiis ka, Rafael, sabi niya sa sarili. Itinusok ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. 2 araw na lang at matatapos na ang lahat ng ito. Babalik ka sa pagiging nag-iisa tulad ng dapat. Ngunit habang sinasabi niya iyon, isang tanging luha, isang traidor, ang dumaloy sa kanyang hindi nahihiwalayang pisngi at bumagsak sa kanyang paralisadong kamay. Pinunasan niya ito ng may galit na parang asido at pinatay ang ilaw na iwan sa ganap na kadiliman, nag-iisa kasama ang kanyang mga demonyo at ang tawa ng kanyang anak na umaalingaw-ngaw sa kisame. Ang sekreto, ang pagbabago. Ang gabi ng 3 araw ay bumaba, nang may nakakapigil hiningang bigat. Sa labas, isang summer storm ang humahampas sa mga salamin ng mansyon. Ang mga kidlat ay paminsan-minsan nagpapaliwanag sa silid ni Benji, lumilikha ng mahahabang anino na parang mga kuko sa crib. Pagod na si Sol. 48 oras na siyang natutulog sa paanan ng crib sa isang hindi komportabling upuan, binabantayan ang bawat hininga ng bata. Ang digital clock sa dresser ay nagpapakita ng 2 a.m. Ito ang oras ng espesyal na gamot na inireseta ni Dr. Valdez at pinilit ni Don Rafael na ibigay ng may katumpakan ng militar. Tumayo si Sol, kiniskis ang kanyang namumulang mga mata. Naglakad siya patungo sa mesa kung saan nakahanay ang mga bote. Kinuha niya ang bote na kulay amber. Ang label ay nakasulat sa isang serye at clinical na font, Neuromuscular Solution. Doses: 5 milliliters every 6 hours, strictly under prescription. Binuksan niya ang bote.
Ang amoy ay matamis, nakakasawa, kemikal. Gumising si Benji sa crib, nagbigay ng mahinang ungol. Gising siya, ngunit ang kanyang mga mata, na karaniwang masigla, ay parang salamin, mabigat, na parang nakulong sa likod ng isang makapal na ulap. Sinubukan niyang itaas ang kanyang kamay para abutin ang laruan na mobile, ngunit ang kanyang braso ay bumagsak sa kutson ng walang lakas. Nakaramdam si Sol ng kirot sa kanyang tiyan. May mali. Naalala niya ang mga salita ni Rafael. Ang mga buto niya ay parang kristal. Ang mga kalamnan niya ay hindi tumutugon. Ang systemic failure ay malapit na. Inihanda niya ang syringe na may makapal na likido. Lumapit siya sa bata. Si Benji ay nagbukas ng bibig ng likas. Nakakondisyon sa routine, ngunit sa kanyang mga mata, mayroong isang bagay na parang pagmamakaawa. Patawarin mo ako, mahal ko, bulong ni Sol. Ito ay para hindi ka masaktan. Iyan ang sinasabi ng tatay mo. Ang patak sa dulo ng syringe ay nanginginig. Isang kidlat ang nagpaliwanag sa silid, at sa isang segundo nakita ni Sol ang kanyang sarili sa salamin ng aparador. Nakita niya ang kanyang mga kamay na may guwantes. Isinuot niya ang mga guwantes na panlinis para pulutin ang isang basag na baso kanina at nakalimutan niyang hubarin. Nakita niya ang kanyang mukha na takot, ngunit pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na hindi pa niya nagawa. Huminto siya, ibinaba ang syringe, inalis ang isang guwantes gamit ang kanyang ngipin at naghulog ng isang patak ng likido sa kanyang sariling daliri. Idinikit niya ito sa kanyang dila. Ang epekto ay halos agad-agad. Isang agresibong pamamanhid ang dumaloy sa kanyang dila, bumaba sa kanyang lalamunan at nagdulot ng bahagyang pagkahilo. Hindi ito gamot. Ito ay isang pang-industriya na tranquilizer. Ito ay isang kemikal na busal. Tumakbo si Sol sa katabing banyo ng silid ng bata, binuksan ang ilaw na fluorescent at hinanap sa medicine cabinet ang orihinal na kahon ng gamot na itinago niya bilang pag-iingat. Inilabas niya ang leaflet, ang papel na nakatiklop ng libu-libong beses na may maliliit na letra na walang sinuman ang nagbabasa. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nag-scan sa teksto, side effects, extreme muscle relaxation, inhibition of motor response, deep drowsiness. Contraindications. Do not administer to children under 12 years old at risk of temporary atrophy. Diyos ko, ang sigaw ay napigilan sa kanyang lalamunan. Bumabagsak ang papel sa sahig. Hinawakan ni Sol ang lababo para hindi bumagsak. Lahat ay nagkakatugma. Hindi paralisado ang bata. Ang bata ay drugged. Ang prestihiyosong doktor ni Rafael ay hindi gumagamot ng isang sakit. Pinamahalaan niya ang kaginhawahan ng isang ama na ayaw makitungo sa isang aktibong anak. Pinapatay nila ang bata ng paunti-unti para ang kanyang kamatayan o ang kanyang paglipat sa hospice ay tahimik. Bumalik si Sol sa silid na parang isang tahimik na bagyo. Tapos na, sabi niya sa pagitan ng kanyang ngipin. Kinuha ang bote ng gamot, naglakad patungo sa banyo at ibinuhos ang lahat sa toilet. Ang kulay amber na likido ay nawala sa pag-ikot ng tubig. Hinila niya ang flush ng malakas. Pagkatapos ay kinuha niya ang dalawang iba pang reserve bottle at binasag ang mga ito sa loob ng toilet bago hilahin ang flush ulit. Hindi ka sira, mahal ko. Sinasira ka nila. Bumalik si Sol sa crib. Tinitingnan siya ni Benji. Nasa ilalim pa rin ng epekto ng nakaraang dosis, ngunit gising. Inayos ni Sol ang kanyang uniforme, pinainit ang kanyang mga kamay sa pamamagitan ng mabilis na pagkiskis sa mga ito. Gigisingin natin ang mga binti na iyan, sabi niya nang may matinding determinasyon. Nagsimula siyang magmasahe. Hindi ito malambot na kares, ito ay malalim, matatag na masahe, hinahanap ang kalamnan sa ilalim ng taba ng sanggol, hinahanap ang natutulog na nerbiyos. Sige, gising, sipain mo, utos ni Sol sa isang mababang boses. Pinipindot ang mga hita, iniikot ang mga bukong-bukong. Lumipas ang isang oras. Umaagos ang pawis sa noo ni Sol. Masakit ang kanyang mga braso. Si Benji ay umiyak ng kaunti, naiinis sa manipulasyon, ngunit hindi siya tumigil. Kailangan niyang makita ang isang senyales. Kailangan niyang malaman na hindi pa huli. Gawin mo ito para sa akin, Benji. Inaakala ng tatay mo na ikaw ay isang halaman. Patunayan mo sa kanya na ikaw ay isang puno. 2 oras. Ang bagyo sa labas ay humupa. Ang epekto ng sedative ay nagsimulang matunaw sa dugo ng bata. Bigla nakaramdam si Sol ng pagtutol.
Ibinaluktot niya ang kanang tuhod ng bata patungo sa kanyang dibdib nang makaramdam siya ng isang tulak, maliit, mahiyain, ngunit salungat sa kanyang lakas. Huminto si Sol, ang kanyang puso ay humahampas sa kanyang lalamunan. Binitawan niya ang binti. Gawin mo ulit, bulong niya nang may luha sa kanyang mga mata. Pakiusap, gawin mo ulit. Sumimangot si Benji, nag-concentrate. Namula ang kanyang mukha sa pagsubok. Gumawa siya ng isang tunog, isang ungol ng purong lakas. Pum! Ang kaliwang binti ay bumaril. Isang tuyo, hindi magkatugma, ngunit malakas na sipa na tumama sa kamay ni Sol. Tinabunan ni Sol ang kanyang bibig para pigilin ang isang sigaw ng labis na kagalakan. Oo! Hikbi niya, tumatawa at umiiyak ng sabay. Kaya mo! Buhay ka! Perpekto ka! Ang bata, pinalaya mula sa kemikal na nakatali sa kanya, ay nagsimulang igalaw ang parehong mga binti, nagbibisikleta sa hangin. Hinawakan niya ang kanyang mga paa gamit ang kanyang mga kamay, umikot sa kanyang sariling axis. Ang hindi gumagaling na paralisis ay isang kasinungalingan ng parmasya. Tiningnan ni Sol ang nakasarang pinto. Sa ibaba, sa isang lugar sa madilim na bahay na iyon, natutulog si Don Rafael, kumbinsido na ang kanyang anak ay isang pagkakamali ng kalikasan. Bukas, sabi ni Sol, hinalikan ang pawisan na noo ng bata. Bukas, ipapakita natin sa kanya ang katotohanan at kung ayaw niyang makita iyon, ilalabas kita sa impyerno na ito kahit kailangan kong gumapang. Ngunit walang oras para sa pangmatagalang plano. Ang liwanag ng umaga ay nagsimulang pumasok sa blinds. Biyernes na, ang ika-4 na araw, ang araw ng pagpapatupad, ang pagtakas. Biyernes, 8 a.m. Ang tunog ay hindi isang doorbell, ito ay isang sentensya. Ang intercom ng pangunahing pinto ay umingay ng mahaba, paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa buong ground floor at umakyat sa hagdan na parang isang alarma ng sunog. Si Sol ay nasa kusina, tinatapos ang pagpapainit ng isang bote. Nakasuot siya ng kanyang asul na uniforme, ang puting apron at ang dilaw na goma na guwantes, handa na maghugas ng mga plato ng almusal na hindi kinain ni Rafael. Nang marinig ang doorbell, nadulas ang bote sa kanyang mga kamay. Bumagsak ito sa sahig, ngunit hindi nabali. Iginulong ito hanggang sa tumama sa refrigerator. Nandito na sila, bulong niya. Ang takot ay nagpalamig sa kanyang dugo. Narinig niya ang electric motor ng silya ni Rafael na gumagalaw sa pangunahing pasilyo. Patungo siya sa pinto. Bubuksan niya ang mga ito. Ibabalik niya ang bata na parang nagbabalik ng isang may depektong package sa post office. Tumakbo si Sol patungo sa service hallway, dumikit sa pader para tiktikan ang foyer. Nakita niya si Rafael. Nakasuot siya ng itim na suit, itim na tie. Nahiwa ang kanyang mukha, sinuklay ang kanyang buhok pabalik. Mukha siyang pupunta sa isang libing. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng bato. Walang kalungkutan, tanging isang malamig, matigas na pagtanggap. Pinindot ni Rafael ang buzzer. Pasok, handa na ang lahat, sabi niya sa microphone. Hindi nanginginig ang boses niya. Bumukas ang malaking pinto ng oak. 2 lalaki ang pumasok. Hindi sila mukhang mga anghel ng awa. Nakasuot sila ng malinis na puting uniforme at nagtutulak ng isang maliit rolling stretcher na may mga strap ng restraint. Sa likod nila, isang babae na may folder, marahil isang social worker o isang hospice administrator. Magandang umaga, Don Rafael, sabi ng babae na may huwad na mahabagin na boses. Kinuha namin ang pasyenteng Benji. Nakagamot ba siya para sa paglipat? Dapat ba? Dapat, sagot ni Rafael. Inikot ang kanyang silya para talikuran sila, hindi kayang tingnan ang stretcher. Ang katulong ang may hawak sa kanya sa itaas. Umakyat kayo para sa kanya. Ako maghihintay ako dito. Siyempre. Isang mabilis na proseso. Walang mararamdaman. Ang 2 nurse ay sumulong patungo sa pangunahing hagdan. Ang kanilang mga goma na sapatos ay umingit sa pinakintab na sahig. Creak, creak, creak. Naramdaman ni Sol na huminto ang oras. Kung umakyat sila, makikita nila na hindi nakagamot ang bata. Makikita nila na sumisipa ang bata, ngunit baka hindi nila ito pansinin. Baka hawakan nila siya ng puwersahan, injeksiyunan siya ng isang bagay at dalhin pa rin siya. Ang utos ay nakapirma. Si Rafael ang legal na guardian. Wala siyang sinuman, isang katulong lang. Ang maternal instinct, mas malakas kaysa sa anumang kontrata sa trabaho o batas, ay kumontrol sa kanyang katawan.
Lumingon si Sol at tumakbo, hindi patungo sa pangunahing hagdan, kundi patungo sa service staircase, ang makitid at matarik na ginagamit ng mga empleyado. Umakyat siya sa mga baitang ng dalawa-dalawa, hindi pinansin ang init sa kanyang mga baga. Nakarating siya sa silid ni Benji, binuksan ang pinto ng malakas. Ang bata ay nakaupo sa crib, kinakagat ang gilid na kahoy. Nang makita siyang tumatakbo papasok, tumawa siya. Tahimik mahal ko, hingal ni Sol. Walang oras para sa damit, walang oras para sa mga maleta. Kinuha niya ang isang makapal na kumot mula sa kama. Binalutan niya si Benji dito, inalis siya sa crib sa isang likido na kilos. Mabigat ang bata, malusog, malakas. Aalis na tayo, humawak ka ng mahigpit sa leeg ko. Narinig niya ang mga boses sa pangunahing pasilyo sa ikalawang palapag. Silid sa dulo, sa kanan? Tanong ng isa sa mga nurse. Oo, iyan. Sagot ng boses ni Rafael mula sa ibaba, umaalingaw-ngaw sa stairwell. 10 metro na lang ang layo nila. Tumingin sa paligid si Sol, hindi siya makalabas sa pinto ng silid nang hindi nagkakatagpo sa kanila. Ang kanyang mga mata ay tumigil sa bintana. Nasa ikalawang palapag sila. Imposibleng tumalon kasama ang isang sanggol. Laundry room, naisip niya. Mayroong laundry chute sa banyo na bumaba ng direkta sa laundry room sa basement. Makitid, ngunit siya ay payat. Ngunit paano ang bata? Masyadong mapanganib. Pagkatapos ay naalala niya ang terrace. Ang silid ng bata ay may access sa isang maliit na teras na kumokonekta sa pamamagitan ng isang decorative spiral staircase na bakal sa likod bahay. Hindi pumupunta doon si Rafael. Hindi kayang bumaba ng kanyang silya sa hardin. Doon, maingat na binuksan ni Sol ang window door, sinubukang huwag mag-ingay ang latch. Ang hangin ng umaga ay humampas sa kanyang mukha. Hala, ikaw! Isang boses ng lalaki ang sumigaw sa kanyang likuran. Lumingon si Sol. Ang pinto ng silid ay nabuksan. Isa sa mga nurse ang nakatayo doon sa threshold, nakatingin ng nagulat sa babae na may hawak na bata sa terrace. Don Rafael, sigaw ng nurse. Hawak ng katulong ang bata. Sinusubukan niyang lumabas sa balcony. Takbo! Sigaw ni Sol sa sarili. Wala nang pagiging tago. Lumabas si Sol sa terrace at isinara ang salamin na pinto sa mukha ng nurse. Inihagis niya ang lock nang humampas ang lalaki sa salamin. Bumaba siya sa spiral staircase na bakal ng mabilis. Ang mga baitang ay madulas dahil sa hamog ng umaga. Nadulas siya sa pangatlo, nahagip ang kanyang shin, ngunit hindi binitawan si Benji. Ang bata, natakot sa biglaang galaw, ay nagsimulang umiyak. Kaya mo, sabi niya sa kanya. Nakarating siya sa damuhan. Ang hardin ay malawak. Kailangan niyang tawirin ito para makarating sa service gate na patungo sa kalye. Sa itaas sa balcony, hinahampas ng nurse ang salamin. Sa ibaba, ang likurang pinto ng kusina ay bumukas ng malakas. Si Rafael. Lumabas siya sa ramp patungo sa hardin. Ang kanyang electric chair ay umuungol sa pinakamataas na kapangyarihan, nilalamon ang mga metro ng damuhan. Sol! Ang sigaw ni Rafael ay isang halo ng galit at desperasyon. Bumalik ka dito! Ipakukulong kita sa kidnapping. Hindi lumingon si Sol. Hinubad niya ang kanyang sapatos para tumakbo ng mas mabilis sa basang damuhan. Tumakbo siya ng nakayapak. Ang bata ay tumatalbog sa kanyang balakang. Naramdaman ang hininga ng paghabol sa kanyang leeg. Pigilan niyo siya. Sigaw ni Rafael sa mga nurse na tumatakbo na ngayon sa likod niya mula sa kusina. Ang pinto ng kalye ay 50 metro ang layo, 30, 20. Nakarating si Sol sa bakal na pinto. Nakasara ito ng isang kalawangin na bolt. Hinila niya ito. Nakasabit. Sige, buksan mo, Sol. Ungol niya. Hinahampas ang bakal gamit ang kanyang may guwantes na kamay. Ang unggol ng silya de gulong ay lumalapit. Si Rafael ay 10 metro ang layo, basag ang mukha, inabot ang kamay para hawakan ang kanyang damit. Hindi mo siya makukuha, bulalas niya. Ginagamit ni Sol ang dalawang kamay, binitawan si Benji sa loob ng 1 segundo at sinandal siya sa kanyang binti. Hinila niya ang bolt ng may lakas na higit sa tao na nagmula sa ganap na takot. Umingit ang bakal at sumuko. Binuksan niya ang pinto. Ang maingay, punong-puno ng tao na kalye ay naroon, ang kalayaan. Kinuha niya si Benji at tumalon sa bangketa nang bumangga ang silya ni Rafael sa frame ng pinto, hindi kayang dumaan sa baitang. Si Sol ay nasa labas,
Nakulong si Rafael sa loob, ngunit hindi pa tapos ang takbo. Humalo si Sol sa mga tao, tinutulak ang mga naglalakad, tumatakbo ng walang patutunguhan, lumalayo lang sa bahay na iyon. Si Rafael, mula sa pinto ng hardin, ay nakita kung paano nawala ang batik na asul at dilaw sa gitna ng maraming tao. Sinuntok niya ang armrest ng kanyang silya nang may galit. "Ilabas niyo ako!" Sigaw niya sa mga nurse na dumating ng hingal na hingal sa tabi niya. "Ilabas niyo ako sa kalye. Tulungan niyo akong bumaba sa baitang. Hahanapin ko siya nang nag-iisa." Tiningnan siya ng mga nurse nang nagdududa. "Ngayon!" sigaw ni Rafael. "Kunin ang van. Hahanapin natin siya." Nagsimula na ang paghahanap at si Sol, nag-iisa, nakayapak at may hawak na sanggol, ay may buong lungsod at pera ni Rafael laban sa kanya, ngunit mayroon siyang isang bagay na wala ni Rafael, ang katotohanan, ang paghahanap. Ang electric motor ng silya de gulong ay umungol ng may mekanikal, nakabangisan ng kagatin ng mga gulong, ang aspalto ng kalye. Ang mga nurse, humihingal at may pulang mukha sa pagsubok na ibaba ang mabigat na makina sa baitang ng pasukan, ay naiwan, sumisigaw ng mga babala na hindi man lang narinig ni Rafael. "Sa tabi!" sigaw ni Rafael, itinulak ang control lever sa pinakamataas. Ang silya ay bumaril sa bangketa na parang isang itim na misil, tumalon ang mga naglalakad patungo sa mga shop window, inihagis ang mga bag at kape sa sahig. Hindi humingi ng pahintulot si Rafael, humingi siya ng daan. Ang kanyang isip ay walang laman, maliban sa isang nakapirming imahe, ang likod ni Sol na lumalayo kasama ang kanyang pagkabigo sa kanyang mga bisig. Akin siya. Naisip niya nang may baluktot na logika sa sakit. Ang kahihiyan na iyon ay akin. Walang sinuman ang may karapatang ipakita iyon. 3 block ang layo, tumatakbo si Sol. Ang kanyang mga baga ay nasusunog na parang nakalunok siya ng basag na salamin. Ang bigat ni Benji na sa simula ay mukhang magaan dahil sa adrenaline, ngayon ay isang sako ng tingga na humihila sa kanyang mga balikat at likod. Umiyak ang bata. Ang ingay ng lungsod, ang mga sirena, ang mga bus na humihinto, ang mga sigaw. Natakot siya. "Shh, shh, shh. Malapit na, mahal ko, malapit na." Hingal ni Sol kahit na wala siyang ideya kung saan siya pupunta. Ang pulis ay hindi maniniwala sa isang katulong laban sa isang milyonaryo. Sa ospital, binili sila ni Rafael. Sa simbahan, lumiko si Sol sa isang masikip na kanto. Ang kanyang nakayapak na mga paa ay nadulas sa isang batik ng langis sa simento. Tumama siya sa kanyang balikat sa isang poste ng ilaw, ngunit nabawi ang balanse. Isang matalim na sakit ang umakyat sa kanyang bukong-bukong, ngunit hindi niya ito pinansin. Lumingon siya. Sa gitna ng maraming tao, nakakita siya ng isang bagay na nagpalamig sa kanya. Ang ulo ni Rafael ay nakausli, mabilis na lumalapit, pinuputol ang daloy ng mga tao na parang isang pating sa tubig. "Magnanakaw!" sigaw ni Rafael mula sa malayo. Itinuro siya ng may pagsumbat na daliri. "Dala ng babae na iyan ang aking anak. Pigilan niyo siya." Gumana ang kasinungalingan. Nagbago ang ugali ng mga tao sa bangketa, mula sa kawalang interes, naging hinala. Isang malaking lalaki, mukhang isang delivery man, ang humarang sa daan ni Sol. "Uy, ma'am, saan ka pupunta nang ganyan kabilis?" Sabi ng lalaki, binuksan ang kanyang mga braso para harangan siya. Hindi huminto si Sol, hindi siya kayang huminto. "Umalis ka, gusto niya akong patayin." Sigaw niya nang may ganitong desperasyon na nag-alinlangan ang lalaki sa loob ng isang segundo. Sinamantala ni Sol ang pag-aalinlangan na iyon, yumuko at dumaan sa ilalim ng braso ng lalaki, dumampi sa kanyang gilid. Sinubukan ng lalaki na hawakan siya sa apron, ngunit napunit ang tela at kumawala si Sol, natisod patungo sa bukas na kalye. Mabilis na dumadaan ang mga kotse. "Sol, huminto ka o isinusumpa ko na hindi ako magre-responsable." Ang boses ni Rafael ay mas malapit na ngayon. Ang unggol ng kanyang silya ay naririnig sa ibabaw ng trapiko. Tiningnan ni Sol ang traffic light. Berde ito para sa mga kotse, pula para sa kanya. Sa kabilang dulo ng malawak, 6 na lane na avenue ay may isang parke. Mga puno, taguan. "Humawak ka ng mahigpit, Benje," bulong niya at tumalon sa trapiko. Isang dilaw na taxi ang huminto ng biglaan, umuusok ang mga gulong. Ang driver ay nagbusina at naglabas ng sunod-sunod na pagmumura.
Hinampas ni Sol ang hood ng kotse gamit ang kanyang libreng kamay para itulak ang sarili at magpatuloy sa pagtakbo. Baliw! Sigaw nila mula sa isang bintana. Nakarating si Rafael sa gilid ng bangketa. Nakita si Sol na nagzigzag sa pagitan ng gumagalaw na mga kotse. Sa isang sandali, pinigilan ng takot ang kanyang kamay sa kontrol. Kung susundan niya siya, maaari siyang mamatay. Kung hindi niya susundan, mawawala siya. Nanalo ang galit. Bumaba si Rafael sa ramp para sa mga may kapansanan sa kanto at tumalon sa avenue. Ingat! Sigaw ng isang tao. Isang bus ng lungsod ang kailangang biglang lumiko para hindi madurog ang silya de gulong. Hindi man lang natinag si Rafael. Tinawid niya ang mga lane ng may suicidal na kawalang ingat. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa babae na nakasuot ng asul na nakarating sa cement median na naghihiwalay sa mga lane. Nakarating si Sol sa median at huminto sandali para huminga. Lumingon siya at nakita si Rafael na umiiwas sa isang truck. Nababaliw siya. Naisip niya. Ang lalaki na nagsasabing hindi siya makagalaw, ang lalaki na nakatira ng nakakulong, ay isinasapanganib ang kanyang buhay sa gitna ng kaguluhan ng sasakyan para lang mabawi ang kanyang pag-aari. Ngunit hindi lang ito pag-aari. Nakita ni Sol ang mukha ni Rafael habang lumalapit siya. Umiiyak siya. Luha ng galit, oo, ngunit luha pa rin. Huwag mo siyang kunin! Sigaw niya. Basag ang boses sa ingay ng makina ng motorsiklo. Mamamatay siya sa iyong mga bisig. Wala kang equipment. Wala kang gamot. Hindi niya kailangan ng gamot. Sigaw niya pabalik. Kahit alam niyang hindi siya naririnig. Nagbago ang traffic light. Nagsimulang umandar ang mga kotse sa kabilang direksyon. Hindi kayang tumawid ni Sol. Nakulong siya sa isla ng semento sa gitna ng avenue at si Rafael ay dumarating sa lane na huminto lang. Wala ng takas. Ang silya ni Rafael ay umakyat sa cement median nang may malakas na paghampas ng mga suspensyon. Nagharap sila sa gitna ng pinakaabalang avenue ng lungsod, napapalibutan ng usok ng tambutso, nakakabinging ingay at daan-daang mausisa na mata na nakatingin mula sa mga bintana ng mga kotse at mula sa mga bangketa. Niyakap ni Sol si Benjay sa kanyang dibdib. Huminto sa pag-iyak ang bata at tiningnan ang kanyang ama ng may kuryosidad. Pinahinto ni Rafael ang silya 2 metro mula sa kanya. Nahihirapan siyang huminga, hinawakan ang kanyang dibdib. Ang kanyang malinis na suit ay may splash ng putik sa kalye. Ang kanyang perpektong buhok ay magulo dahil sa hangin. Tapos na, Sol, sabi niya, humihingal. Wala kang labasan, ibigay mo siya. Tiningnan ni Sol ang magkabilang gilid. Mga kotse na dumadaan sa 5 kilometros. Walang pisikal na labasan, ngunit may natitirang moral na labasan. Tama ka, Don Rafael, sabi niya, itinaas ang kanyang baba. Tapos na ang mga kasinungalingan. Ang paghaharap sa aspalto. Ang sikat ng araw ng tanghali ay bumaba ng matindi sa isla ng semento, nagpapakinang sa aspalto at lumilikha ng isang epekto ng mirage dahil sa init. Ang hangin ay amoy gasolina at nasunog na goma. Ang lungsod ay nagpatuloy sa kanyang frenetic na ritmo sa paligid nila. Ngunit sa maliit na espasyo ng concrete na iyon, ang oras ay tila nagyayelo. Unti-unting sumulong si Rafael kasama ang silya, isinasara si Sol laban sa poste ng traffic light. Ang kanyang kanang kamay, nanginginig, ngunit may autoridad, ay umaabot patungo sa bundle na pinoprotektahan niya. Ibigay mo siya sa akin, utos niya ng may paos na boses. Huwag mo nang pahirapan ito. Ang ambulansya ay nasa likuran ko. Dadalhin natin siya sa hospice. Stabilize siya. Ito ang pinakamahusay para sa kanya. Huwag mo nang pahabain ang kanyang paghihirap. Tiningnan ni Sol ang kamay ni Rafael, isang kamay na inaalagaan, may manicured na mga kuko, na hindi pa nagpalit ng diaper, na hindi pa humawak sa bigat ng buhay na iyon. Ang kanyang paghihirap? Tanong ni Sol ng may kalmado na sumasalungat sa kaguluhan ng kanyang hininga. O ang iyo? Huwag mo akong psychoanalyze-in, bobo kang Sol. Sumabog si Rafael, nawawalan ng pasensya. Ang batang iyan ay may bilang na minuto. Tingnan mo ang kulay niya. Pula siya. Nahihirapan siyang huminga. Pula siya dahil buhay siya, sigaw ni Sol, sumulong sa halip na umatras. Ang biglaang galaw ay nagdulot ng isang maliit na sigaw kay Benjay. Pula siya dahil dumadaloy ang dugo sa kanya. Hindi sedative. Nagsimulang ibaba ng mga tao sa mga kotse na huminto dahil sa traffic light ang kanilang mga bintana. Ang ilan ay kinuha ang kanilang mga cellphone.
Nakita nila ang eksena, isang babae na nakasuot ng katulong, magulo ang buhok at marumi, humaharap sa isang mayamang lalaki na nakasakay sa silya de gulong. Ang biswal na salaysay ay nakakalito, ngunit ang tensyon ay nararamdaman. "Tulong!" sigaw ni Rafael sa mga driver. Nilalaro ang kanyang huling card. "Baliw ang babae na iyan. Hawak niya ang aking maisakit na anak. Tumawag kayo ng pulis." Isang lalaki sa isang convertible ang bumaba sa kotse at lumapit sa median. "Ma'am, bitawan mo ang bata," sabi ng estranghero, nag-adapt ng isang agresibong postura. Sinasabi ng Ginoo na may sakit siya. Tiningnan ni Sol ang estranghero at pagkatapos ay si Rafael. Nakita niya ang mapanuksong ngiti, halos hindi nakikita, sa dulo ng labi ng milyonaryo. Palagi siyang nanalo. Ang pera ay laging nanalo. Ang hitsura ay laging nanalo. Ngunit pagkatapos ay gumalaw si Benji. Ang bata, hindi komportable sa pagkakayakap ng matagal, ay nagtangkang kumawala sa mga bisig ni Sol, inilabas ang isang kamay at hinampas ang balikat niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa sahig at sumipa. Gusto niyang bumaba. Naramdaman ni Sol ang lakas sa mga binti na iyon. Naalala niya ang nakaraang gabi. Naalala niya ang sipa sa bote ng gamot. "Gusto mong bitawan ko siya?" sabi ni Sol, nakatingin ng matindi sa mga mata ni Rafael. Nagbago ang kanyang boses. Hindi na ito depensiba, ito ay mapanghamon. "Iyan ang gusto mo, bitawan ko siya." "Oo," sabi ni Rafael, inabot ang kanyang mga braso. "Sa akin hindi," itinuwid ni Sol. Sa isang mabilis na kilos, yumuko si Sol. Ang estranghero na lumapit ay umatras ng nagulat. Nagbukas ng malaki ang mga mata ni Rafael. Inilagay ni Sol si Benji sa marumi at mainit na sahig ng median. "Huwag!" Ang sigaw ni Rafael ay napakatinis kaya't nabasag ito, napakainit ng lupa. Hindi niya kayang dalhin ang kanyang mga binti. Mababali ang kanyang gulugod. Sumugod si Rafael patungo sa bata gamit ang silya. Sinubukang abutin ang bata bago pa ito makahawak sa lupa, ngunit humarang si Sol, hinaharangan ang mga gulong ng silya gamit ang kanyang sariling katawan. Ang bakal ng footrest ay tumusok sa kanyang mga shin, ngunit hindi siya gumalaw. "Tingnan mo siya," sigaw niya sa mukha niya. "Ilang sentimetro lang ang layo ng kanilang ilong. Huwag mong tingnan ang iyong mga takot. At tingnan ang iyong anak." Hinawakan ni Benji ang sahig gamit ang kanyang nakayapak na mga paa. Naramdaman ang init ng semento, nag-grimace, natumba, bumaluktot ang kanyang mga tuhod at parang babagsak siya ng nakaharap. Ipinikit ni Rafael ang kanyang mga mata at inikot ang kanyang ulo, hindi kayang makita ang paghampas. Tinakpan niya ang kanyang mukha, gamit ang kanyang mga kamay. Tinakpan ang kanyang mga tainga, sumisigaw para hindi marinig ang iyak ng sakit. Pinatay mo siya, ngunit walang iyak. Mayroong isang matinding katahimikan, nabasag lamang ng idling ng mga makina at pagkatapos ay isang tawa. Pinigilan ni Rafael ang kanyang mga sigaw. Unti-unting bumaba ang kanyang mga kamay mula sa kanyang mukha. Inikot niya ang kanyang leeg ng nanginginig, natatakot sa kung ano ang makikita niya. Hindi bumagsak si Benji. Hinawakan niya ang binti ni Sol para balansehin ang sarili. Nakatayo siya. Ang kanyang bilog, puti na mga binti, ay matigas na sumusuporta sa kanyang bigat. Unti-unting lumayo si Sol, binitawan ang maliit na kamay ng bata. "Halika sa yaya, Benji," sabi niya. Umatras ng isang hakbang palayo sa bata. Iniwan siyang nag-iisa sa walang laman na espasyo sa pagitan niya at ng silya de gulong. Ang bata ay naiwan na nag-iisa, walang suporta. Iginalaw ng hangin ang kanyang asul na pajama, nag-swing siya pasulong, pagkatapos ay paatras. Pinigilan ni Rafael ang kanyang hininga hanggang sa sumakit ang kanyang dibdib. Bagsak, 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 sinabi ng kanyang traumatized na isip sa kanya dahil ang bumagsak ay ang lohikal, ang bumagsak ay ang ginagawa ng mga maisakit na tulad nila. Ngunit tiningnan ni Benji ang kanyang ama, nakita ang lalaki sa silya at sa halip na bumagsak, itinaas niya ang isang paa. Hindi maari, bulong ng estranghero na bumaba sa kotse. Imposible, ungol ni Rafael. Lumabo ang kanyang paningin sa luha. Nagbigay si Benji ng isang hakbang. Plop! Ang kanyang paa ay humampas sa semento ng walang ingat, ngunit nang may katatagan. Si Sol, na dumadaloy ang luha sa kanyang maruming pisngi, ngunit may ngiti na nagpapaliwanag sa buong avenue, ay tumingin sa kanyang patron. Itinaas niya ang kanyang kamay na may dilaw na goma na guwantes, ang kamay ng katulong na
Naglinis ng dumi ng pamilya na iyon sa loob ng maraming taon at itinuro ang bata. Iyan ang iyong maisakit, Don Rafael, sabi niya, nang may basag ngunit malakas na boses. Iyan ang bata na ililibing mo ngayon. Si Rafael ay paralisado. Ang kanyang mundo, na binuo sa fatalistic diagnosis at awa sa sarili, ay nagsisimulang pumutok. Ang katotohanan sa harap niya ay hindi maitatanggi. Hindi namamatay ang kanyang anak. Nagsisimula siyang mabuhay. Nagbigay si Benji ng pangalawang hakbang at pagkatapos ay inabot ang isang kamay sa hangin, naghahanap ng balanse at tumingin ng direkta kay Rafael. Nagbulungan ng isang syllable na humampas sa milyonaryo ng mas malakas kaysa sa anumang truck. Pa. Ang maraming tao sa paligid ay tumahimik. Huminto ang mga driver sa pagbusina. Sa gitna ng kaguluhan sa lungsod, isang bubble ng himala ang nabuo. Naramdaman ni Rafael na may nabasag sa loob ng kanyang dibdib. Isang dam na nagpigil ng mga taon ng kapaitan ay pumutok. Ngunit ang takot ay isang mahirap na ugali na sirain. Ito ay isang reflex. Bulalas ni Rafael, umiling ng nagagalit, umatras kasama ang silya. Ito ang huling pagsubok bago ang pagbagsak. Sinabi sa akin ng doktor, ito ang paggaling ng kamatayan. Ito ay buhay, bulag na tao. Sigaw ni Sol sa kanya. Nawawalan ng lahat ng paggalang sa hierarchy. Ito ang buhay na gusto mong itapon sa basura. Lumuhod ulit si Sol sa simento, naging kasintaas ni Benji. Sige mahal ko, pumunta ka kay tatay. Pumunta ka at ipakita mo sa kanya na siya lang ang hindi makalakad dito. Ngumiti si Benji at itinakda ang kanyang layunin, ang makinang na mga gulong ng silya. Nagbigay siya ng pangatlong hakbang, mas sigurado, mas mabilis. Si Rafael ay nasukol, hindi ng trapiko, kundi ng katotohanan. At ang katotohanan ay lumalakad patungo sa kanya na nakasuot ng diaper. Ang huling hamon. Ang mainit na hangin ng avenue ay nanginginig sa tensiyon ng dalawang mundo na nagbabangga. Sa isang banda, ang cutting-edge technology ng carbon silya de gulong. Sa kabilang banda, ang purong, mapanghamong biology ng isang sanggol na nakasuot ng diaper. Sinubukan ni Rafael na sumulong. Ang kanyang kamay, nakakapit sa joystick, ay itinulak pasulong ng may layunin na isara ang gap para mahuli ang bata bago mangyari ang medikal na trahedya. Ang electric motor ay umungol ng malakas. Tama na ang circus na ito, bulalas ni Rafael ng malalaking mata. Hahawakan ko siya, ngunit hindi siya sumulong ng higit sa 10 sentimetro. Itinanim ni Sol ang kanyang nakayapak at maruming paa ng direkta laban sa gulong ng silya. Hindi niya pinansin na nasunog ang kanyang balat sa mainit na goma o nabugbog ang kanyang mga daliri sa bakal. Pinigilan niya ang mechanism gamit ang kanyang sariling katawan. Pinahinto ang makina ng libu-libong dolyar. Alisin mo ang paa mo o dadaan ako sa ibabaw mo. Banta ni Rafael, hinahampas ang armrest. Tumaan ka sa ibabaw ko kung ganoon. Sigaw ni Sol, hindi gumagalaw ng 1 milimetro. Ang kanyang mukha ay nabasa ng pawis at luha, ngunit may tingin na bakal. Baliin mo ang aking mga buto kung gusto mo, ngunit hindi mo hahawakan ang batang iyan hanggang sa makarating siya sa iyo. Ang kanyang mga baga ay babagsak. Ang boses ni Rafael ay nabasag, nag-oscillate sa pagitan ng galit at tunay na takot. Sinabi ni Dr. Valdez na anumang pagsusumikap sa puso ay papatay sa kanya. Tingnan mo kung paano siya huminga. Nahihirapan siyang huminga. Si Benji, sa katunayan, ay humihinga ng mabigat. Ang kanyang maliit na dibdib ay umaakyat at bumababa ng mabilis. Gumagawa siya ng isang napakalaking pagsusumikap para mapanatili ang balanse sa hindi pantay na semento, ngunit hindi siya asul, hindi siya maputla. Ang kanyang mga pisngi ay may matinding pulang kulay ng buhay, ng pagsubok, ng dugo na bumobomba ng malakas. Si Dr. Valdez ay isang nagbebenta ng droga, hindi isang doktor. Sigaw ni Sol, inihagis ang pagsumbat na parang isang granada. Hindi siya may sakit sa puso, Don Rafael. Siya ay intoxicated. Natigilan si Rafael. Ang kamay sa kontrol ay bahagyang lumuwag. Ang ingay ng trapiko ay tila bumaba sa paligid niya, itinuon ang lahat ng kanyang atensyon sa mga salita ng katulong. Ano-anong sinasabi mo? Bulalas niya ng naguguluhan. Ang himalang sirup na iyon na pinipilit mo akong ibigay sa kanya tuwing 6 na oras. Ulit ni Sol. Itinuro ang bata ng may pagsumbat na daliri. Tiniis ko, Rafael, halos makatulog ako nang nakatayo sa isang patak lang.
Ginamutan nila ang bata para hindi siya maging istorbo, para hindi mo kailangang marinig ang kanyang iyak at maalala na hindi ka makalakad. Nagsisinungaling ka, bulong ni Rafael umiiling. Ang pagtanggi ang kanyang huling refuge. Si Valdez ay isang eminence. Sinabi niya sa iyo ang gusto mong marinig para patuloy siyang sumingil sa iyo ng 10,000 bawat linggo. Lumapit si Sol sa kanya, binitawan ang gulong, ngunit pinananatili ang isang hindi malampasan na psikolohikal na barrier. Gusto mo ng isang namamatay na anak dahil ang isang malusog na anak ay nagdudulot sa iyo ng inggit. Aminin mo, ang verbal na sampal ay napakalupit, kaya't naramdaman ni Rafael ang pisikal na epekto. Umurong siya kasama ang silya, bumangga ng mahina sa bumper ng isang taxi na huminto sa likuran niya. Hindi, mahal ko siya. Gusto kong iwasan ang sakit niya. Depensa niya, ngunit ang kanyang boses ay parang hungkag, walang paniniwala. Kung gayon, tingnan mo siya. Biglang lumayo si Sol, iniwan ang biswal na larangan ng ganap na libre. Kung talagang naniniwala ka na mamamatay siya, magkaroon ka ng lakas ng loob na makita siyang bumagsak, ngunit huwag kang maglakas loob na makialam. Hayaan mo ang iyong anak na magpasya kung gusto niyang mabuhay o mamatay. Ang mga tao sa mga kotse ay nanonood ng tahimik. Isang bus driver ang bumaba at nanonood sa eksena nang nakabukas ang bibig. Isang babae sa kotse sa tabi ay nagre-record gamit ang kanyang cellphone nang may luha sa kanyang mga mata. Ang panlipunang presyon ay napakalawak. Si Rafael ay nag-iisa laban sa paghuhusga ng lungsod at laban sa katotohanan ng kanyang sariling dugo. Tiningnan ni Rafael si Benji. Ang bata ay nandoon, natitibo na parang isang sailor sa tuyong lupa na may bukas na mga braso na naghahanap ng balanse. Halika, bulong ni Rafael ng may paos na boses na takot. Ang hamon ay inilunsad. Hindi na ito isang medikal na tanong. Ito ay isang duel sa pagitan ng takot ng isang ama at ang kalooban ng isang anak. Ang pagsubok ng apoy, ang mainit na hangin ng avenue ay nanginginig sa tensiyon. Ang espasyo sa pagitan ng silya de gulong at ng bata ay halos 2.5 metro lang. Ngunit sa sandaling iyon, sa ilalim ng walang awang araw ng tanghali, mukha itong isang hindi malalampasan na abis, isang Grand Canyon na gawa sa mainit na aspalto at maluwag na graba. Itinuon ni Benji ang kanyang paningin sa mga tuhod ng kanyang ama, ang mga binti na nababalutan ng manipis na tela na walang galaw. Para sa bata, hindi sila isang simbolo ng kapansanan. Sila ang layunin, sila ang ligtas na lugar. Ang bata ay umungol, isang tunog ng determinasyon. Ibinaluktot niya ang kanyang mga tuhod. Ingat! Sigaw ng hindi sinasadya ng isang babae mula sa bintana ng isang kotse sa malapit. Nagbigay si Benji ng susunod na hakbang. Ito ay isang walang ingat na galaw. Ang kanyang kanang paa ay sumabit sa isang bitak sa semento ng median. Ang katawan ng bata ay mapanganib na sumandal pasulong. Tumalon si Rafael sa kanyang upuan. Inabot niya ang kanyang mga braso nang may desperasyon. Ang kanyang mga daliri ay nagkakamot sa walang laman na hangin ilang metro ang layo. Bumagsak siya. Sol, hawakan mo siya, sigaw ni Rafael. Huminto ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Sinuntok ni Sol ang kanyang mga kamao laban sa kanyang gilid. Itinusok ang kanyang mga kuko sa kanyang palad hanggang sa masaktan siya. Ang kanyang likas na ugali ay sumigaw sa kanya na tumakbo para hawakan siya, nabalutan siya sa kanyang mga bisig at protektahan siya mula sa paghampas. Ngunit alam niya na kung gagawin niya iyon ngayon, kung ililigtas niya siya, hindi kailanman maniniwala si Rafael. Iisipin niya na mahina ang bata. Iisipin niya na kailangan niya ng tulong. Huwag, bulong niya. Pinipilit ang sarili na manatiling tahimik. Kaya mo, mahal ko. Tumayo ka. Hindi bumagsak nang nakaharap si Benji. Inilagay niya ang kanyang maliliit na kamay sa sahig, pinigilan ang epekto. Nanatili siyang naka 4-all-4s sa maruming semento. Nakita mo? Sigaw ni Rafael. Dumadaloy ang luha ng pagdurusa sa kanyang muka. Hindi niya kaya. Hindi makatao. Tama na. Inilagay ni Rafael ang kamay sa kontrol ng silya para sumulong. Hinto. Ang sigaw ni Sol ay napaka-autoridad kaya't natigilan si Rafael. Tingnan mo ang ginagawa niya. Si Benji. Hindi siya naiwan na umiyak sa sahig. Hindi siya tumingin kay Sol na naghahanap ng aliw. Tiningnan niya si Rafael. Sumimangot siya.
naiinis sa pagbagsak, nang may henetikong katigasan ng ulo na walang duda na minana niya mula sa kanyang ama. Inilagay ng bata ang kanyang mga kamay sa sahig at itinulak. Itinaas niya ang kanyang puwet, itin-straightened ang kanyang mga binti, nanatili siyang nakabaluktot sa baywang sa loob ng 1 segundo at pagkatapos ay sa isang huling pagtulak, tumayo ulit siya. Tumayo siyang nag-iisa, walang tulong, walang muebles, walang kamay. Isang bulungan ng pagkamangha ang dumaloy sa mga nanonood. Diyos ko, bulong ni Rafael. Ang kanyang mga kamay ay bumagsak ng patay sa kanyang kandungan. Ang kanyang hininga ay naputol. Ang medical report ay nagsasabing spinal muscular atrophy, total inability to vertical support. Kabasag-basag ng bata ang report sa libu-libong piraso sa isang galaw lang. Tumawa si Benji. Ipinagmamalaki ang kanyang gawa at nagpatuloy sa paglalakad. Isang hakbang, plop. Isa pang hakbang, plop. Ang bawat hakbang ay isang hammer sa pader ng pagiging mapangutya ni Rafael. Ang bata ay sumulong. 1 metro na lang ang layo niya. Nakita ni Rafael ang mga patak ng pawis sa noo ng kanyang anak. Nakita niya ang dumi ng kalye sa kanyang mga tuhod, ngunit higit sa lahat nakita niya ang kanyang mga mata. Sila ang kanyang mga mata, ang parehong mga mata na nakikita ni Rafael sa salamin tuwing umaga na puno ng galit. Ngayon tinitingnan siya nila na puno ng dalisay. Walang kondisyon na pagmamahal. Huwag kang mamatay, pakiusap. Huwag kang mamatay. Nagsimulang manalangin si Rafael, isang lalaki na hindi nagdasal simula noong araw ng kanyang aksidente. Hindi siya nagdasal para lumakad ang bata. Nagdasal siya dahil natatakot pa rin siya na sumabog ang puso ng bata dahil sa pagsubok. Si Benji ay abot kamay na. Huminto ang bata. Huminga ng malalim, pinalaki ang kanyang mga pisngi. Pagod siya. Ang kanyang maliliit na binti ay nanginginig ng malinaw, nag-vibrate na parang mga violin string na nakatali sa pinakamataas. Pinigilan ni Sol ang kanyang hininga. Lahat ay nagpigil ng hininga. Ito ang kritikal na sandali. Alinman sa makarating siya o bumagsak, tiningnan ni Benji ang bakal na footrest ng silya de gulong. Sila ay silver at makinang. Nakuha nila ang kanyang atensyon. Nagbigay siya ng huling hakbang, isang mahabang hakbang, halos isang leap of faith. Ang kanyang maliliit, bilog na mga kamay ay tumama sa walang galaw na mga tuhod ni Rafael. Hinawakan niya ang tela ng pantalon ng kanyang ama ng mahigpit, pinakunot ito, ginamit ito bilang isang anchor. Ang epekto ng maliliit na kamay na iyon ay malambot. Ngunit para kay Rafael, naramdaman ito na parang isang high voltage electric shock. Naramdaman niya ang init ng mga kamay ng kanyang anak sa pamamagitan ng tela, sa pamamagitan ng paralisis, sa pamamagitan ng patay na balat ng kanyang kaluluwa. Itinaas ni Benji ang kanyang mukha, ngumiti ng tainga sa tainga, ipinakita ang kanyang pink gums. Binitawan niya ang isang kamay mula sa tuhod at mahinang hinampas ang binti ng kanyang ama na parang sinasabing, "Nakarating ako." "Papa," sabi ng bata ng malinaw at malakas. Huminto si Rafael sa paghinga. Huminto ang mundo, ang mga kotse, ang ingay, ang mga tao, si Sol, lahat ay nawala. Ang bigat lang ng maliliit na kamay na iyon sa kanyang mga tuhod at ang salitang iyon na lumulutang sa hangin ang umiiral. Ang pagsubok ng apoy ay tapos na. Ang siyensya ay natalo, ang marumi, walang ingat, at mapanganib na pagmamahal ay nanalo. Tiningnan ni Rafael ang kanyang sariling mga kamay na nanginginig ng marahas sa hangin, nag-aalinlangan kung may karapatan siyang hawakan ang himala sa harapan niya. Hawakan mo siya. Naririnig ang boses ni Sol ng malambot na ngayon na bumabasag sa spell. Hawakan mo siya para malaman niya na totoo ito. Unti-unting ibinaba ni Rafael ang kanyang mga kamay na parang humahawak ng isang banal o nakakatakot na marupok na bagay. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa pula, malambot na buhok ni Benji. Hindi nabali ang bata. Itinulak ng bata ang kanyang ulo laban sa kamay ng kanyang ama, naghahanap ng paghaplos, na parang isang pusa na naghahanap ng init, at sa pakikipag-ugnayan na iyon, tuluyan nang nabasag ang dam. Isang pangit, maingay, at desperadong hikbi ang tumakas mula sa lalamunan ni Rafael, binabaluktot ang kanyang katawan pasulong. Ang emosyonal na climax, ang araw ay nasa pinakamataas na punto nito, ngunit nakaramdam si Rafael ng matinding lamig na nagmula sa kanyang mga buto. Ang lamig ng takot na nawawala para magbigay daan sa isang nagliliyab na katotohanan.
Ang kanyang mga kamay, na ilang segundo lang ang nakalipas ay gumagalaw sa hangin, naghahanap upang maiwasan ang isang haka-haka na trahedya, ngayon ay nakasalalay sa ulo ni Benji. Ang buhok ng bata ay basa sa pawis at malagkit. Amoy kalye ito, usok ng tambutso at maasim na gatas, ngunit para kay Rafael, ang amoy na iyon ay ang oxygen na hindi niya alam na kailangan niya. Mainit ka, bulong ni Rafael. Dumulas ang kanyang nanginginig na mga daliri, mula sa pulang buhok hanggang sa mapulang pisngi ng bata. Hindi ka malamig, hindi ka kulay abo. Si Benji, walang kamalay-malay sa emosyonal na bagyo na sumasagasa sa kanyang ama, ay nakakita ng isang kawili-interesang bagay sa lalaking nasa harapan niya, ang black silk tie. Sa kanyang walang ingat, maliliit na daliri, hinawakan ng bata ang mamahaling tela at hinila ito ng malakas. Pinilit ng paghila si Rafael na ibaba ang kanyang ulo, inilapit ang kanyang mukha sa bata, halos magdikit ang kanilang mga ilong. Pa, ulit ni Benji. At sa pagkakataong ito tumawa siya ng parang may mga bula, ipinakita ang dalawang ngipin sa ibaba na hindi man lang alam ni Rafael na tumubo na. May ngipin siya, sabi ni Rafael. Itinaas ang kanyang paningin kay Sol, ang kanyang mga mata ay nabasa sa luha, malabo ang paningin. Sol, may ngipin siya. Sinasabi ng ulat noong nakaraang linggo na ang kanyang pag-unlad ng buto ay huminto. Sinasabi na wala siyang sapat na calcium. Si Sol, na nakaluhod pa rin sa mainit na aspalto 1 metro ang layo, ay pinunasan ang kanyang mukha gamit ang kanyang braso. Ang kanyang hininga ay humuhupa, ngunit ang kanyang puso ay tumatakbo pa rin. May ngipin siya mula pa noong 1 buwan, sir. Sagot niya nang may boses na basag sa pinigilang pag-iyak. Tumubo sila noong gabi na ipinagbawal mo na bumaba ang bata para sa hapunan dahil naistorbo ka sa kanyang ingay. Ang mga ingay na iyon ay sakit sa gilagid. Ang katotohanan ay humampas kay Rafael ng mas malakas kaysa sa anumang diagnosis. Ang bawat salita ni Sol ay isang scalpel na nagbubukas ng isang lumang impeksyon. Tiningnan ulit ni Rafael ang kanyang anak. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na bumaba sa mga braso ng bata, pinipiga ang kanyang mga biceps, bumababa sa katawan, hinahawakan ang kanyang mga tadyang. Hinahanap niya ang kahinaan, hinahanap niya ang atrophy, hinahanap niya ang sakit na magpapatunay sa kanyang pag-abandona. Ngunit nakakita lang siya ng matatag na laman. Nakakita siya ng puso na tumitibok laban sa kanyang mga palad na parang isang war drum. Malakas siya. Bulalas ni Rafael nang hindi makapaniwala. Matigas ang kanyang mga tadyang, hindi sila lumulubog. Hindi siya kailanman mahina, Don Rafael, sabi ni Sol. Gumapang sa kanyang mga tuhod sa semento hanggang sa tabi ng gulong ng silya. Ikaw lang ang mahina dito. Natakot kang mahalin siya dahil inakala mo na mababali siya tulad mo. Nagbigay si Rafael ng isang masakit na ungol. Hinawakan niya ang maliliit na kamay ni Benji na nakakapit pa rin sa kanyang pantalon at hinalikan ang mga ito. Hinalikan niya ang mga ito ng may desperasyon. Binasa ang mga ito ng kanyang mga luha. Kiniskis ang mga ito laban sa kanyang balbas ng 3 araw. Patawarin mo ako, hikbi ni Rafael. Nagsasalita ng direkta sa mukha ng bata. Hindi pinansin ang maraming tao sa paligid nila. Patawarin mo ako sa hindi pagtingin sa iyo. Patawarin mo ako sa paniniwala sa kasinungalingan. Akala ko awa iyon. Inakala ko na inililigtas kita mula sa buhay sa silya. Si Benji, naramdaman ang basa ng mga luha ng kanyang ama, ay nag-grimace ng kakaiba, binitawan ang tie at itinaas ang isang maliit na kamay. Sa bukas na palad, sinuntok niya ng walang ingat ang pisngi ni Rafael. Plap! Hindi ito isang malambot na paghaplos ng pelikula. Ito ay isang sipa ng sanggol, isang bagay na walang ingat, totoo. Si Rafael ay nanatiling walang galaw. Ang pisikal na pakikipag-ugnayan na iyon, walang ingat at tunay, ay sumira sa huling barrier. Hinawakan niya ako, sabi ni Rafael. Tumingin kay Sol nang may pagkamangha ng bata. Hindi siya takot sa akin. Bakit siya matatakot sa iyo? Tanong ni Sol. Ngumiti ng pagod sa gitna ng luha. Para sa kanya, hindi ikaw ang halimaw na sumisigaw sa opisina. Para sa kanya, ikaw lang ang tatay na matagal bago dumating. Sa paligid nila, nagbago ang eksena. Hindi na nagbusina ang mga driver, ang ilan ay bumaba na sa kanilang mga kotse. Ang katahimikan ng paggalang ay nanatili sa avenue. Isang babae mula sa bangketa ang nag-sign of the cross.
Isang messenger na nakamotorsiklo ang nag-alis ng kanyang helmet. Sila ay sumasaksi sa isang banal na bagay, ang muling pagkabuhay ng isang ama. Naramdaman ni Rafael ang isang biglaang pangangailangan, isang pisikal na pangangailangan na lumampas sa kanyang paralisis. Buhatin mo siya, utos niya kay Sol. Ang kanyang boses ay hindi na ang sa isang malupit, kundi ang sa isang lalaking nagmamakaawa. Pakiusap, Sol, buhatin mo siya. Ang aking mga braso nanginginig ng husto. Natatakot akong baka mahulog ko siya. Tumayo si Sol, hindi pinansin ang sakit sa kanyang duguan na mga tuhod at ang dumi sa kanyang damit. Lumapit siya sa bata. Halika, mahal ko. Gusto kang buhatin ni tatay. Binuhat ni Sol si Benji mula sa sahig. Bahagyang sumipa ang bata. Nagprotesta sa pagkawala ng kanyang bagong nahanap na kalayaan, ngunit huminahon siya nang ikiling siya ni Sol patungo kay Rafael. Binuksan ni Rafael ang kanyang mga bisig. Ang mga bisig na iyon na ginamit lang para pumirma ng mga check at magtulak ng mga gulong sa loob ng maraming taon, ngayon ay bumuo ng isang cradle. Inilagay ni Sol ang bata sa kandungan ng kanyang ama. Ang bigat ni Benji ay bumagsak sa walang galaw na mga binti ni Rafael. Hindi niya naramdaman ang init sa kanyang mga hita, ngunit naramdaman niya ang bigat sa kanyang kaluluwa. Naramdaman niya ang grabidad ng pagmamahal. Ang bata ay umayos ng likas. Sinandal ang kanyang likod sa dibdib ni Rafael at ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Isinara ni Rafael ang kanyang mga bisig sa paligid ng maliit na katawan. Ikinulong siya sa isang protektado, mahigpit na yakap. Inilibing niya ang kanyang mukha sa leeg ng bata. Huminga ng malalim. Totoo ka. Bulong ni Rafael laban sa balat ng kanyang anak. Buhay ka, nandito ka, at akin ka. Ang pagbagsak ng higante. Ang sandali ng kapayapaan ay tumagal lang ng ilang segundo. Ang panlabas na katotohanan sa anyo ng malalayong sirena at autoridad na boses ay sumiklab sa bubble. Nandoon sila! Sigaw ng isang boses ng lalaki mula sa kabilang dulo ng kalye. Sila ang mga nurse ng hospice at ang social worker na tumawid sa trapiko nang tumatakbo, humihingal. Ang kanilang puting gown ay kumakaway at may mga mukha ng bureaucratic na takot. Sa likod nila, nakita ang hospice van na may kumikislap na ilaw nakaparada sa double park. Itinaas ni Rafael ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga, ngunit nang makita niya ang mga lalaki na nakasuot ng puti na lumalapit, nagbago ang kanyang ekspresyon. Wala ng kalungkutan, mayroong isang protektado, primitibong galit. Don Rafael! Sigaw ng chief nurse, tumalon sa sementong barrier ng median. Salamat sa Diyos, hawak mo ang bata. Ingat, huwag mo siyang pigain ang kanyang mga buto. Inabot ng nurse ang kanyang mga bisig para kunin ang bata mula sa kandungan ni Rafael. Umalis ka. Ang dagundong ni Rafael ay napakalakas kaya't umatras ang nurse ng isang hakbang sa likas na ugali. Sir, pakiusap, nagulat ka, pilit ng social worker. Lumapit ng may isang pre-loaded syringe sa kanyang kamay. Kailangan ng bata ang kanyang gamot. Kailangan ng gawin ang paglipat. Nagdudusa siya ng hindi kinakailangan na stress na maaaring maging fatal para sa kanyang kondisyon sa puso. Tiningnan ni Rafael ang syringe. Pagkatapos ay tiningnan si Benji, na tahimik na naglalaro ng isang butones sa kanyang kamiseta. Sa wakas tiningnan niya si Sol, na tumayo sa tabi niya sa isang posisyon ng depensa, handa na kumagat kung kinakailangan. Walang kondisyon sa puso, sabi ni Rafael nang may nagyayelong, matalas na boses at walang paglipat. Pero sir, ang kontrata. Si Dr. Valdez ang pumirma sa order, bulalas ng babae na naguguluhan sa pagbabago ng ugali. Ikaw mismo ang nagsabi na gusto mong matapos ito ngayon. Pinigilan ni Rafael nang mas mahigpit ang kanyang anak sa kanyang dibdib. Marami akong sinabi noong ako ay bulag, ngunit ngayon nakakakita ako. Minaneho ni Rafael ang joystick ng kanyang silya nang may agresibong kasanayan, inikot ang mabigat na chassis para humarang sa pagitan ng mga nurse at ni Sol. Makinig kayo ng mabuti sa akin, dahil hindi ko ito uulitin, sabi ni Rafael. Itinuro ang mga nurse gamit ang kanyang hintuturo, habang sa kabilang braso ay mahigpit niyang hawak si Benji. Kung sino man sa inyo ang maglakas loob na hawakan ang aking anak ng karayom na iyon o subukang hawakan ang babae na ito, isinusumpa ko na gagamitin ko ang bawat sentimo ng aking kapalaran para sirain ang inyong buhay. Bibilihin ko ang ospital kung saan kayo nagtatrabaho at gagawin ko itong isang parking lot. Kaso ko kayo
hanggang sa ipanganak ang inyong mga apo na may utang. Nagtinginan ang mga nurse, takot na takot. Alam nila ang reputasyon ni Rafael. Alam nila na hindi ito isang walang laman na banta. Pero ang bata sinubukan ng isa na makipagtalo. Ang bata ay lumakad lang ng 10 metro sa mainit na aspalto. Sigaw ni Rafael ng may hysterical, mapanuksong tawa. Ang batang ito ay may mas maraming lakas sa isang daliri kaysa sa inyong lahat. Tingnan niyo siya. Mukha ba siyang namamatay? Si Benji, nang marinig ang sigaw ng kanyang ama, ay itinaas ang kanyang ulo at tiningnan ang mga estranghero. Inilabas niya ang kanyang dila sa kanila at bumalik sa paghiga sa dibdib ni Rafael. Umalis na kayo, bulong ni Rafael, binaba ang tono sa isang mapanganib na ungol. Sabihin niyo kay Valdez na pupuntahan ko siya. Sabihin niyo na ihanda niya ang kanyang mga abogado dahil aalamin ko kung ano ang nasa gamot na iyon at sisiguraduhin ko na gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang selda ng walang bintana. Agad na itinago ng social worker ang syringe sa kanyang bulsa. Nagbigay siya ng senyales sa mga nurse. Umalis na kami, Don Rafael. Sumusunod lang kami sa utos. Umalis na kayo, ulit niya. Ang mga vulture na nakasuot ng puti ay tumalikod at tumawid sa kalye nang nagmamadali, tumatakas mula sa galit ng muling isinilang na ama. Si Rafael ay nanatiling nakatingin kung paano sila umalis. Ang kanyang katawan na nasa maximum tension ay biglang nagpahinga. Bumagsak siya pasulong, sinandal ang kanyang noo sa balikat ng kanyang anak. Diyos ko, muntik ko nang gawin. Hikbi ni Rafael, nanginginig ng walang kontrol. Muntik na kitang ibigay, muntik na kitang mawala habang buhay dahil sa pagiging isang mapagmataas na gago. Lumapit si Sol, inilagay ang isang kamay sa balikat ng milyonaryo. Ito ay isang ipinagbabawal, hindi maiisip na kilos ilang oras lang ang nakalipas, ngunit ngayon ang mga patakaran ng bahay ay wala na. Hindi mo siya nawala, sir, sabi ni Sol ng may lambot. Nahanap mo siya. Minsan kailangan mong mawala ng husto para mahanap ang daan pabalik. Itinaas ni Rafael ang kanyang paningin, tiningnan si Sol, nakita ang dumi sa kanyang mukha, ang punit na damit, ang dugo sa kanyang mga tuhod. Nakita niya ang babae na nagligtas ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanyang anak, Sol. Ang boses ni Rafael ay nabasag. Ikaw tumakbo ka. Tumakbo ka ng nakayapak. Hinarap mo ako. Bakit? Trinato kita na parang basura. Itatapon kita. Ngumiti si Sol. At ang ngiti na iyon ay nagpaliwanag sa kulay abo na hapon ng lungsod. Dahil ang isang ina ay gagawin ang lahat para sa isang anak, Don Rafael, at kahit hindi ko siya ipinanganak, inampun siya ng aking puso noong araw na tinanggihan mo siya. May kailangang maging ina. Habang ang ama ay natututo na maging lalaki, ibinaba ni Rafael ang kanyang paningin, nahihiya, ngunit tumango. Tinanggap niya ang katotohanan ng may pagpapakumbaba. Kinuha niya ang kamay ni Sol, ang kamay na may dilaw na goma na guwantes at may grease ng makina, at pinigilan niya ito sa kanyang pisngi, hinalikan ang likod ng maruming guwantes, nang may paggalang na hindi niya ibinigay sa anumang reyna o pangulo. Salamat, bulong niya. Salamat sa hindi pagsunod sa akin. Salamat sa pagiging mas malakas kaysa sa akin. Pinunasan ni Rafael ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay at huminga ng malalim. Ang hangin ng lungsod ay hindi pa kailanman mukhang malinis sa kanya. Inayos niya si Benji sa kanyang kandungan, sinigurado na siya ay komportable. Sol, sabi niya. Binawi ang bahagi ng kanyang likas na autoridad, ngunit sa pagkakataong ito ay nababalutan ng init. Umakyat ka sa likod ng silya sa mga suporta ng battery. Sir? Tanong niya ng nagulat. Hindi ka lalakad ng nakayapak pabalik at hindi tayo sasakay ng taxi. Gusto kong simoy ng hangin, gusto kong makita tayo ng lahat. Nag-alinlangan si Sol sa isang segundo, ngunit pagkatapos ay tumangor siya. Umakyat siya sa likod ng electric silya de gulong, sinandal ang sarili sa likod na handlebar. Handa na ba tayo, team? Tanong ni Rafael, nakatingin sa kanyang anak sa kanyang kandungan at naramdaman ang presensya ni Sol sa kanyang likuran. Handa na, sagot ni Sol. Pa, dagdag ni Benji. Ngumiti si Rafael, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata at nagtatabunan ng 10 taon ng kapaitan mula sa kanyang mukha. Tayo na, sabi ni Rafael, patungo sa ating tunay na bahay, at Sol, pagdating natin,
Gusto kong sunugin mo ang opisina na iyon. Gusto kong sunugin mo ang mga ulat at gusto kong mag-order ka ng pizza. Gutom ako. Sobrang gutom ako na mabuhay. Unti-unting inikot niya ang silya, huminto ang mga kotse para bigyan sila ng daan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang. Ang kakaibang caravan, isang may sakit na milyonaryo na umiiyak, isang may mapulang buhok na sanggol na tumatawa, at isang maruming katulong na may dilaw na goma na guwantes. Tinawid niya ang avenue ng matagumpay, iniwan ang mainit na aspalto kung saan muntik nang mamatay ang pag-asa at kung saan sa wakas ay isinilang ang isang pamilya. Ang pagbabawi at ang katarungan. Nagsimulang bumaba ang araw ng hapon, tininuan ang langit ng mga kulay kahel nang dumating ang kakaibang prosesyon sa pasukan ng mansyon. Ang mga automatikong bakal na gate ay unti-unting bumukas. Ang mga security guard, malalaking lalaki na sanay sa tahimik na routine ng bahay, ay lumabas sa guardhouse nang nakabukas ang bibig. Hindi pa sila nakakita ng ganito. Pumasok muna si Don Rafael kasama ang kanyang sirang Italian suit, may splash ng grease at pawis, ngunit mas mataas ang kanyang ulo kaysa kailanman. Sa kanyang kandungan, si Benji ay natutulog ng payapa na may hinlalaki sa kanyang bibig at isang kamay na humahawak sa lapel ng jacket ng kanyang ama. Sa likod, nakatayo sa likod na frame ng electric silya de gulong na parang isang mandirigma sa isang Roman chariot, si Sol. Magulo ang buhok sa hangin at buo ang dangal sa kabila ng dumi. Isara ang mga pinto, utos ni Rafael habang dumadaan sa mga guard. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw nang may bagong, masiglang autoridad at huwag hayaang pumasok ang sinuman maliban sa pulis. "Pulis, sir?" Tanong ng security chief nang naguguluhan. Sinabi kong pulis. "Paano kung dumating si Dr. Valdez?" Huminto si Rafael at isang wolfish na ngiti ang dumaan sa kanyang mukha. "Si Dr. Valdez. Hayaan siyang pumasok. Gusto ko siyang salubungin nang nag-iisa." Umakyat ang silya sa ramp at pumasok sa pangunahing vestibule. Ang echo ng mga gulong sa marmol ay hindi natunog ng kalungkutan. Ang mga service personnel, mga kusinera, mga katulong, ang butler ay lumabas sa pasilyo, inalerto ng kaguluhan. Nanatili silang paralisado nang makita ang patron na niyayakap ang bata na dapat ay umalis sa isang body bag noong umaga na iyon. "Anong tinitingnan niyo?" sabi ni Rafael. Pinahinto ang silya sa gitna ng hall sa ilalim ng malaking chandelier. "Hindi pa kayo nakakita ng isang ama at ng kanyang anak?" Walang sumagot. Ang katahimikan ay ganap. "Mayroon akong bagong mga utos," inihayag ni Rafael. Pinuno ang espasyo ng kanyang boses. "Buksan ang lahat ng kurtina. Lahat. Gusto ko ng liwanag sa bahay na ito. Alisin ang mga cover ng muebles at gusto ko na may pumunta sa opisina at itapon ang lahat ng alak sa drain. Ang bahay na ito ay hindi na isang wake, ito ay isang tahanan." Bumaba si Sol mula sa likod ng silya. Nanginginig ang kanyang mga binti sa pagod ng pagtakbo at tensiyon, ngunit nanatili siyang matatag. "Sol," sabi ni Rafael, dahan-dahang lumingon para hindi gisingin ang bata. "Kunin mo si Benji, dalhin mo siya sa itaas, paliguan mo siya ng maligamgam na tubig, isuot mo sa kanya ang pinakamagandang pajama niya." Iniabot ni Sol ang kanyang mga bisig at kinuha ang natutulog na bata. Ang paglilipat ay malambot, intimate. "At ikaw, sir?" tanong niya. "Kailangan kong linisin ang basura bago tayo maghapunan," sagot niya nang may madilim na tingin na nakatuon sa pinto. Isang oras pagkatapos, ang pangunahing lounge. Naligo si Rafael at nagpalit ng kamiseta, ngunit nanatili siya sa kanyang silya, nakaposisyon ng strategically na nakatalikod sa nakasindi na fireplace. Sa center table ay may tatlong bagay na nakahanay na parang mga ebidensya ng isang krimen. Ang huwad na medical report, ang bote ng gamot na iniligtas ni Sol mula sa basura para ianalisa, at isang lumang collection pistol na kinuha ni Rafael mula sa kanyang safe. Tumunog ang doorbell. Hayaan siyang pumasok. Utos ni Rafael sa intercom. Bumukas ang mga dobleng pinto ng lounge at pumasok si Dr. Valdez. Siya ay malinis, kasama ang kanyang puting gown ng prestihiyo, isang leather briefcase at isang ekspresyon ng huwad na pag-aalala na rehearsed sa harap ng salamin. "Don Rafael," sabi ni Valdez. Sumulong ng may sigurado na hakbang. "Tinawagan ako mula sa hospice. Sinabi nila na may insidente, na tinanggihan mo ang paglipat. Dumating ako ng mabilis hanggat maaari."
Naiintindihan ko na nag-aalala ka. Ang anticipatory grief ay isang mahirap na yugto, ngunit kailangan nating isipin ang kapakanan ng pasyente. Huminto si Valdez. Napansin ang kapaligiran. Napansin ang bukas na mga kurtina at napansin ang pistol sa mesa na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng hapon. Umupo ka, Valdez, sabi ni Rafael. Hindi ito isang imbitasyon, ito ay isang utos. Nag-alinlangan ang doktor, ang kanyang propesyonal na ngiti ay humina sa loob ng isang sandali. Umupo siya sa gilid ng sofa, kinakabahan. Rafael, pakiusap, kumalma ka. Kung nandito pa rin ang bata, kailangan nating ibigay sa kanya ang sedative agad. Ang kanyang puso ay perpekto, putol ni Rafael, nang may malambot na boses, halos bumubulong. Naramdaman ko itong tumitibok laban sa aking dibdib sa loob ng isang oras. Malakas siya, mas malakas kaysa sa iyong etika, doktor. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Ang mga ulat ay malinaw, ang spinal atrophy ay atrophy. Tumawa si Rafael ng tuyo, walang humor. Ngayon, lumakad ang aking anak, Valdez. Lumakad siya sa aspalto, tumayo siya. Siya lang ang tumingin sa aking mga mata, at tinawag akong tatay. Namutla ang mukha ng doktor. Niluwagan niya ang knot ng kanyang tie. Iyan ay imposible. Medikal na imposible. Maaaring isa itong post-mortem spasm o isang hallucination dahil sa stress. Huwag mo akong insultuhin. Ang sigaw ni Rafael ay nagdulot ng pagtalon kay Valdez sa sofa. Kinuha ni Rafael ang bote ng gamot mula sa mesa at inihagis ito sa paanan ng doktor. Nabali ang salamin. Ay analisa ko ito. Mayroon akong pribadong laboratory, gago. Hindi ito gamot. Ito ay isang cocktail ng benzodiazepines para sa mga kabayo. Hindi mo ginagamot ang aking anak. Dinodroga mo siya para manatili siyang tahimik at singilin ako ng 1,000 bawat linggo. Tumayo si Valdez nang nanginginig, nakatingin sa pinto. Ito ay absurd. Ako ay isang respetadong propesyonal. Kung magiging hysterical ka, aalis na ako. Kakausapin ko ang iyong mga abogado. Hindi ka kakausap sa aking mga abogado, sabi ni Rafael. Kinuha ang pistol mula sa mesa. Itinaas ni Valdez ang kanyang mga kamay ng takot na takot. Huwag, Don Rafael. Huwag kang gumawa ng kabaliwan. Isipin mo ang iyong reputasyon. Tiningnan ni Rafael ang armas, binibigatan ito sa kanyang kamay. Pagkatapos, sa isang mapang-asar na galaw, inihagis niya ito sa sofa, malayo sa kanyang abot. Hindi kita babarilin, Valdez. Masyadong mabilis iyon, at gusto kong magdusa ka. Gusto kong maramdaman mo ang kawalang kapangyarihan na naramdaman ko. Pinindot ni Rafael ang isang butones sa kanyang silya. Pasok, mga opisyal. Bumukas ng maluwag ang mga dobleng pinto ng lounge. Dalawang nakauniporme na pulis ang pumasok, sinundan ng isang lalaki na nakasuot ng gray suit na may briefcase. Ang district attorney, matandang kaibigan ni Rafael, Dr. Humberto Valdez, sabi ng fiscal, inayos ang kanyang salamin. Kinasuhan ka ng medical fraud, criminal negligence, supply of controlled substances to a minor at attempted homicide. Tiningnan ni Valdez si Rafael nang may purong galit habang pinusasan ng mga pulis ang kanyang mga kamay sa likuran. Ikaw ay isang may sakit na mapait, bulalas ni Valdez, nawawalan ng kontrol. Ginawaan kita ng pabor. Ayaw mo sa batang iyon. Hiningi mo sa akin na tapusin ito. Binigay ko lang sa iyo ang gusto mo. Iginulong ni Rafael ang silya hanggang sa ilang sentimetro lang ang layo niya kay Valdez. Tama ka, ako ay isang halimaw, ngunit sinamantala mo ang aking sakit para yumaman. Ang pagkakaiba, doktor, ay nagising ako at matutulog ka sa bilangguan ng matagal. Kinaladkad ng mga pulis si Valdez palabas ng lounge. Ang kanyang mga sigaw na inosente ako ay humina sa pasilyo. Naiwan si Rafael na nag-iisa kasama ang fiskal. Salamat, Carlos, sabi ni Rafael. Inabot ang kanyang kamay. Gusto kong bumagsak sa kanya ang buong bigat ng batas. Gusto kong alisin ang kanyang lisensya ngayon din. Ituring mo na itong tapos, Rafael, ngunit sabihin mo sa akin. Tumingin ang fiskal sa kisame kung saan naririnig ang mga hakbang na tumatakbo. Totoo ba? Lumalakad ang bata? Hindi lang lumalakad, Carlos. Ngumiti si Rafael, kumikinang ang kanyang mga mata. Tumatakbo siya. Bumaba ang gabi. Ang mansyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay kumikinang.
Lahat ng ilaw ay nakasindi. Sa dining room, ang mahaba at solemne na mesa ay inalis. Sa lugar nito, naglatag sila ng isang kumot sa ibabaw ng napakamahal na Persian rug. May mga bukas na kahon ng pizza, pepperoni pizza, mamantika at masarap. Si Benji ay nakaupo sa sahig na nakasuot ng dinosaur pajama na isinuot ni Sol sa kanya. Ang kanyang buong mukha ay may splash ng tomato sauce at tumatawa siya ng malakas habang sinubukan niyang ipasok ang isang piraso ng crust sa kanyang bibig. Bumaba si Rafael mula sa kanyang silya de gulong. Nakaupo siya sa sahig, nakasandal sa mga una ng sofa. Ang kanyang walang silbi na mga binti ay nakaunat, ngunit hindi niya ito pinapansin. May hawak siyang isang slice ng pizza sa isang kamay at sa kabilang kamay ay pinupunasan niya ang baba ng kanyang anak gamit ang isang linen napkin. Si Sol ay nakatayo sa threshold ng pinto. Pinapanood sila. Inalis niya ang kanyang uniforme ng katulong. Nakasuot siya ng isang simpleng floral dress na kinuha niya mula sa kanyang maleta. Iyon ang plano niyang gamitin para maghanap ng bagong trabaho. Ang dilaw na goma na guwantes ay nakatiklop sa kanyang kamay. "Hindi ka kakain?" tanong ni Rafael, tumingin sa kanya. "Hindi tama, sir," sabi niya. Ibinaba ang kanyang paningin. Kumakain ang mga staff sa kusina. Ibinaba ni Rafael ang pizza at naging seryoso. "Sol, lumapit ka." Sumunod siya. Unti-unting lumakad patungo sa gilid ng kumot. "Ibigay mo sa akin iyan," sabi ni Rafael. Itinuro ang dilaw na guwantes na pinipigilan niya. Ibinigay niya ito sa kanya nang naguguluhan. Kinuha ni Rafael ang mga guwantes na naglinis ng kanyang dumi, na humamon sa kanyang autoridad, na nagligtas sa kanyang anak. "Gumawa ako ng isang pangako sa kalye," sabi ni Rafael. "Sinabi ko sa iyo na fired ka bilang katulong." Naramdaman ni Sol ang buhol sa kanyang lalamunan. "Naiintindihan ko, sir. Ihanda ko ang mga gamit ko bukas ng umaga. Hiling ko lang, hayaan mo akong bisitahin siya paminsan-minsan." "Wala kang naiintindihan," putol ni Rafael nang may malambing na ngiti. "Fired ka bilang katulong dahil walang sino man na naglilinis ng sahig ang dapat magkaroon ng autoridad na mayroon ka sa bahay na ito." Inihagis ni Rafael ang mga guwantes patungo sa nakasindi na fireplace. Tumama ang goma sa apoy. Nagbaluktot ito at nagsimulang masunog. Naglabas ng isang itim na usok na umakyat sa chimney. Wala na ang mga guwantes na iyon. "Simula ngayon, ikaw ang governess ni Benji. Ikaw ang kanyang guardian. Ikaw ang may-ari ng bahay na ito sa lahat ng bagay, maliban sa titulo ng pag-aari. Magkakaroon ka ng sarili mong silid, ang guest room, hindi ang service room. Kakain ka dito kasama namin at tripling tataas ang iyong suweldo." Inilagay ni Sol ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig. Ang luha ay muling dumaloy, ngunit sa pagkakataong ito ay purong kaginhawaan. "Sir, hindi ko alam kung anong sasabihin. Huwag kang magsalita. Umupo ka na lang. Malamig na ang pizza." Umupo si Sol sa kumot. Bumubuo ng isang triangle kasama ang ama at anak. Si Benji, nang makita siya, ay mabilis na gumapang patungo sa kanya at umakyat sa kanyang kandungan, dinumihan ang kanyang bagong damit ng tomato sauce. Hindi ito pinansin ni Sol. Niyakap niya siya at hinalikan ng malakas sa pisngi. Tiningnan sila ni Rafael. Naramdaman niya ang init sa kanyang dibdib na walang kinalaman sa fireplace. "Sol," sabi niya pagkatapos ng isang sandali ng komportableng katahimikan. "Salamat sa pagbabalik sa aking buhay. Ako ay nasa silya na iyan, ngunit ang paralisado ay ang aking puso. Pinalakad mo ako sa loob." Ngumiti si Sol, hinahaplos ang pulang buhok ng bata. "Kailangan mo lang ng tulak, Don Rafael." Minsan, ang pinakamalakas na hampas ng buhay ay dumating sa maliliit na package, sabi niya, nakatingin kay Benji. Ang bata, naramdaman na siya ang sentro ng atensyon, ay tumayo. Hinawakan ang balikat ni Sol, itinulak ang sarili, at tumayo sa pagitan ng dalawang matanda. Tiningnan niya ang kanyang ama, tiningnan niya ang kanyang yaya, at pagkatapos ay sa childish mischief na hindi nakakaintindi ng drama o milagro, nagsimula siyang sumayaw. Isang walang ingat na sayaw, ibinaluktot ang kanyang mga tuhod, iginalaw ang kanyang puwet sa ritmo ng isang haka-haka na musika. Tumawa si Rafael ng malakas, isang malalim na tawa na pumuno sa lounge, umakyat sa hagdan at pinatalsik ang huling mga multo sa bahay na iyon. "Sumayaw ka anak," sabi ni Rafael pumapalakpak. "Sumayaw ka para sa ating dalawa."
umikot si Benji at bumagsak sa mga bisig ng kanyang ama. Nahuli siya ni Rafael sa hangin at itinaas siya patungo sa kisame, patungo sa liwanag ng chandelier na kumikinang na parang libu-libong bituin. Ipinapangako ko na hindi na kita bibitawan, bulong ni Rafael. At habang binalutan ng gabi ang lungsod, sa bahay na iyon ay wala ng isang mapait na milyonaryo at isang may sakit na anak. Mayroong isang ama, isang ina sa puso at isang bata na nagturo sa lahat na minsan para matutong lumakad, kailangan mo munang matutong magmahal. Wakas.